Sa gitna ng mainit na kalsada, huminto ang isang tricycle at halos mahati ang katawan ng driver sa magkahalong kaba at galit. Bumangga rito ang isang itim na kotse, makintab, bago at halatang pag-aari ng mayaman. Bumaba ang babae, si Inda. Pawis na pawis, nanginginig sa Ines. "Hoy! Anak na! Wala ka bang mata?" Sigaw niya tinuturo ang gasgas sa tricycle. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kotse. Lumabas ang isang lalaking matangkad, gwapo at may presensyang nakakapanginig ng tuhod. Pero malamig ang mga mata nito, para bang walang pakialam sa lahat ng nasa paligid. "Babayaran ko," malamig na sabi ng lalaki. "Magkano ba para matigil ka na?" "Babayaran? Akala mo pa pera lang katapat ng buhay ko, ha?" Sagot ni Inda, halos lumapit na sa mukha niya. "Napakayabang mo, wala kang modo." Nagtagpo ang kanilang mga mata. Galit laban sa misteryo. Tumigil ang paligid. Walang ibang naramdaman si Inda, kundi Ines sa lalaki ngayon ay nasa tapat niya. Maaga pa lamang igising na si Inda. Sa labas ng kanilang bahay na yari sa kahoy at pinagtagpi-tagping yero. Maririnig na ang kaluskos ng kanyang tsinela sa semento at ang kalabog ng maliit na garahe kung saan nakaparada ang kanilang tricycle. Hindi pa man sumisikat ng lubos ang araw, abala na siya sa pagpupunas ng windshield na may basag sa gilid at sa pag-check ng gulong na laging kulang sa hangin. "Nay, may kanin pa ba? Yung kagabi lang sana pwede na." Sigaw niya habang sumisilip sa loob ng bahay. "Meron pa anak, kumuha ka na lang ng tuyo sa lata." Sagot ng nanay niya. "Ayan na lang muna, mahal ng bilihin ngayon anak. Iniisip ko pa kung paano magkakasya para makapamalengke tayo." Sumulyap siya sa ama na nakaupo sa bangko. Hawak-hawak ang kanyang saklay. Pinagmamasdan siya nito. Tila may halong hiya at lungkot sa mga mata. "Anak, baka mapagod ka. Kung kaya ko lang sana, ako pa rin ang mamamasada." Mahina nitong wika. Ngumiti naman si Inda. Kahit alam niyang may kirot ang nararamdaman niya tuwing nakikita ang tatay na dati malakas, ngayon ay hirap nang tumayo. "Ay tay, wag na kayong mag-alala. Mas malakas naman ako kaysa sa iba dyan sa kalsada. Pustahan pa tayo. Kayang-kaya ko magpatakbo ng mas mabilis sa kanila." Pabiro niya pang sagot, sabay tawa. Kilala si Inda sa kanilang barangay bilang simpleng babae. Pero may tapang at galing na kayang ipagmalaki. 22 taong gulang pa lamang siya. Pero pakiramdam niya ay 30 taong gulang na dahil sa dami ng responsibilidad na pasa niya. Siya ang inaasahan ng pamilya, ang panganay na anak, ate ng 3 magkakapatid, at tanging driver ng tricycle na pinagkakakitaan nila. Pagkababa niya sa kalsada, agad siyang sinalubong ng mga tambay sa kanto. "Oy, si Inda! Ang ganda na naman ng driver natin ah!" Sigaw ng isa sabay tawa. "Inda, paano ba yan? Baka maligawan ka ng pasahero mo. Libre na lang oh." Biro pa ng isa pa. Napataas ang kilay si Inda. Huminto sandali. "Libre? Aba, kung gwapo at mayaman baka isipin ko pa. Pero kung tulad ninyo, magbayad kayo ng doble." Nagtawanan ang lahat. Ganito si Inda, witty, matapang, at walang inuurungan sa biruan. Sa dami ng taon na ring namamasada siya, sanay na siya sa lahat. Sa init ng araw, sa usok ng tambutsyo, at pang-aasar ng kapwa driver, at sa reklamo ng mga pasahero. Pagdating sa terminal, agad siyang pinara ng isang ginang kasamang 2 anak na papasok sa eskwela. "Inda, paskwela nga tayo," sabi ng ginang. "Tas pagkatapos hatid mo rin ako sa talipapa." "Opo, upo na po kayo. Siguraduhin lang po na nakahawak ang mga bata. Baka lumipad sa likod pag tumatakbo na tayo." Sagot niya sabay kindat sa mga bata. Habang umaandar ang tricycle, maririnig ang tawanan ng mga pasahero. Lagi kasing may banat si Inda, parang clown sa kalsada. Pero sa loob-loob niya, may lungkot na tinatago. Tuwing nag-iisa siya, palagi niyang iniisip ang kanyang pangarap, makaalis ang bansa. Hindi niya ito madalas sabihin sa iba,
Pero tuwing gabi, bago matulog, kinakausap niya ang kanyang sarili. Konti na lang, makakaalis din ako. Canada na next stop. Bulong niya habang nakahiga. May kapitbahay kasi sila na nakapagsabi na pwede siyang mag-apply bilang domestic helper sa Canada. Kahit hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, basta may sipag at tiyaga, may pag-asa. At doon nagsimula ang pangarap niya. Sa kwarto nila, nakatago sa ilalim ng kama ang isang lumang lalagyan ng crackers sa ginawa niyang alkansya. Sa ibabaw nito nakasulat sa pentel pen, para sa Canada. Tuwing may barya siya, tinatago niya rito, kahit piso lang. Sinisiksik niya na parang may malaking halaga na. Minsan matapos ang biyahe, sinusundo niya ang nakababatang kapatid niyang si Nika sa eskwela. Ate, masayang tawag ni Nika sabay yakap sa kanya. Oh, kamusta bunso? May assignment ka na naman? Tanong niya habang pinapasakay ito. Opo, pero madali lang. Tapos may sabi si ma'am na magdala raw ng art materials. Pero wag ka mag-alala ate, maliit lang ang gastos. Ngumiti naman si Enda, kahit alam niyang bawat piso ay binibilang nila. Huwag ka mag-aalala, bibili tayo. Basta mag-aral kang mabuti ha. Balang araw, ikaw naman ang manilibre sa akin. Napatingin si Nika sa kanya. Seryoso ang mukha. Ate, balang araw, makakaalis ka rin papuntang Canada. Tapos ako naman ang susunod. Pinisil niya ang pisngi ng kapatid. Sige, deal tayo dyan. Pero huwag kang magmadali. Bata ka pa. Enjoyin mo muna ang buhay. Sa simpleng usapan nilang iyon, ramdam ni Inda ang bigat ng kanyang responsibilidad. Hindi lang para sa sarili niya ang pangarap na Canada. Para rin ito sa mga kapatid niya. Para sa tatay na hindi na makapagtrabaho. At sa nanay na araw-araw naglalabas sa kapitbahay para may dagdag kita. Isang hapon habang naghihintay ng pasahero sa terminal, naririnig niya ang usapan ng ibang driver. Alam niyo, si Inda kahit babae, mas kumikita pa sa atin. Dami kasing suki. Tayo, wala na. Sabi ng isang driver. Tama ka dyan, pero pag nag-asawa yan, nako, titigil na rin. Walang babaeng tatagal sa ganitong trabaho, ano? Sagot ng isa. Napangiti na lang si Inda. Titigil? Di nila alam mas malayo pang tatakbuhin ko. Canada na ang susunod kong ruta. Pag uwi niya, bitbit ang kaunting kita, agad niya itong iniabot sa nanay niya. O anak, baka wala nang matira para sa sarili mo. Sabi ng ina. Nay, okay lang. Masaya na ako basta nakakain tayong lahat. Tsaka may naipon naman ako kahit kaunti. Para saan ba talaga yung naiipon mo, Inda? Tanong ng ina. Para sa Canada, Nay. Balang araw makakaalis ako. Promise. Napaluha ang nanay niya, sabay yakap sa anak. Kung ano makakabuti sa'yo, susuportahan ka namin. Pero sana kahit makaalis ka, huwag mong kalimutan ng pamilya mo. Nay, hindi po. Kayo pa ba, Nay? Kinagabihan na upo si Inda sa gilid ng kama. Kinuha niyang muli ang alkansyang yari sa lata ng crackers. Inalog niya ito. Kumalansing ang mga bariyang laman. Hindi man ganoong karami pero para sa kanya, parang tunog iyon ng pag-asa. Para sa Canada, bulong niya. Pinikit niya ang mata. Inisip ang sarili na nakasakay sa eroplano. Nakasuot ng jacket na hindi niya kayang isuot sa Pilipinas dahil sa init. At nakatayo sa gitna ng malamig na kalsada ng ibang bansa. Doon nakikita niya ang sarili na malaya, masaya at hindi napawisan at amoy usok ng tambutso. Sa kabilang banda naman ng lungsod, malayo sa alikabok ng kalsadang araw-araw na tinatahak ni Inda. Nakatayo ang isang mansyon na tila hiwalay sa realidad ng karamihan. Malawak ang bakuran, puno ng mga punong saganang namumunga. At sa gitna ay isang bahay na puti ang pintura at makintab ang bawat bintana. Para itong kastilyo na itinanim sa gitna ng modernong syudad. Doon, nakatira si Terence Alcaraz. Kung titingnan mula sa malayo, tila ba kompleto na ang lahat sa kanya. May sariling kumpanya, mga taong handang sumunod sa bawat utos niya. At kayamanang hindi na mauubos. Gwapo rin siya, matangkad, laging malinis ang ayos. At para bang isinilang para lang maging isang modelo ng perpektong lalaki. Ngunit kung susuriin ng malapitan,
May nakikita ang mga mata niya na hindi nakikita ng iba. Isang lalaking malamig, laging seryoso, at wari bang laging may pasan sa balikat. Hating gabi na nang dumating si Terence mula sa opisina. Bumukas ang malalaking gate at pumasok ang kanyang itim na sasakyan. Tahimik ang bakuran. Tanging mga ilaw sa gilid ng daan ang nakasinde. Pagbaba niya agad na sumalubong ang mayordoma, si Aling Berta, na matagal nang naglilingkod sa pamilya nila. Siya ang naging tagapangalaga ni Terence mula pagkabata nito. At ngayon, siya ang kasakasama nito, lalo na't nag-migrate na sa Italia ang mga magulang ni Terence. Magandang gabi, Sir Terence. Magalang na bati nito. Nai-prepare na po ang hapunan ninyo. Gusto ba ninyong ihain na? Tiningnan lang siya ni Terence at parahang tumango. Pakidala na lang sa silid. Hindi na ako kakain sa mesa. Nagkatinginan ng mga kasambahay na nakapaligid. Tahimik lamang sila, pero halata ang pag-aalala. Hindi na bago sa kanila ang malamig na ugali ng amo. Sa totoo lang, bihira na nilang makita itong ngumiti. Pumasok si Terence sa malawak na sala. Nandoon ang malalaking larawan ng kanyang pamilya. Mga painting na dinala pa mula sa ibang bansa at mga muebles na yari sa mamahaling kahoy. Ngunit sa kabila ng karangyaan, walang sigla ang paligid. Parang museo na walang tao. Pagkatapos niyang kumain ng kaunting sopa sa kwarto, kumatok si Aling Berta. Sir, may gusto po ba kayong ipagawa bukas? Dumating po kasi ang ilang papeles mula sa opisina. Iwan mo na lang sa mesa. Ako nang bahala. Malamig yang tugon. Sir, maingat na sabi ng matanda. Patawad kung ako'y makikialam. Pero parang hindi na po kayo nagpapahinga. Baka po bumigay ang katawan ninyo. Tumingin naman si Terence. Malamig pa rin ang mga mata. Wala akong oras para magpahinga. Trabahong kailangan ko. Napayuko na lang si Aling Berta. Kilala niya na ang amo at alam niyang walang makakapigil dito. Si Terence ang namumuno sa Alcaraz Group of Companies. Isang kumpanyang nakatuon sa real estate at iba pang negosyo. Sa murang edad na 30, siya ang itinuturing na utak sa pagpapalago ng negosyo. Hindi siya marunong lumambot. Lahat ng kausap niya ay may takot at respeto sa kanya. Mr. Alcaraz, kailangan po nating makipag-meeting sa investors bukas ng 10:00 ng umaga. Sabi ng kanyang sekretarya sa telepono. Siguraduhin mong kompleto ang datos. Ayoko may kulang. Malamig niyang sagot. Ganito siya araw-araw. Kumpanya, kontrata, numero, at walang oras para sa ibang bagay. Wala siyang barkada, wala siyang social life, at wala rin nagtatagal na babae sa tabi niya. Para bang sinarahan niya na ang puso niya mula pa noong kabataan. Retirado na ang mga magulang niya at naninirahan sa Italia. Paminsan-minsan ay tumatawag ang kanyang ina, pero madalas ay mabilis lamang ang usapan. Terence, anak, hindi mo ba kami bibisitahin dito? Maganda ang panahon ngayon, lalo na ang vineyard natin. Tanong ng ina niya sa telepono. Pasensya na ma, maraming trabaho, hindi ko maiwan. Sagot niya habang nakatitig sa mga papel sa mesa. Anak, hindi puro trabaho ang buhay. Sana makahanap ka rin ng taong mag-aalaga sa'yo. Hindi siya sumagot. Pagkababa ng tawag, nanatili siyang tahimik. Pinipilit kalimutan ng lungkot na unti-unting bumabalot sa kanya. Sa tuwing natutulog si Terence, doon lumalabas ang mga demonyo ng nakaraan. Paulit-ulit lang ang panaginip. Isang batang lalaki ang tumatakbo sa gilid ng ilog. Malakas ang tawanan nila ng mga kaibigan niya. Bata pa siya noon. Wala pang muwang sa mundo. Ngunit sa isang iglap, ang tawanan ay napalitan ng sigawan. Terence! Tulong! Hindi ako marunong lumangoy! Nakikita niya ang bata. Kumakaway, lumulubog sa tubig. Tumakbo siya, pero parang mabigat ang mga paa niya. Hindi niya maabot. At bago pa siya makarating, tuluyan ang lumubog ang bata at nawala. Hindi ko sinasadya! Sigaw ng batang Terence sa kanyang panaginip. Hindi ko sinasadya! At sa bawat pagising niya, basang-basa siya ng pawis.
hingal na hingal at parang bumabalik lahat ng sakit. Dahil sa insidenteng iyon, naniniwala si Terence na may kasalanan siya sa pagkamatay ng bata. Hindi niya kailanman nakalimutan ang mga mata ng batang iyon habang humihingi ng tulong. Simula noon naging malamig siya, laging nakatuon sa trabaho at tila ba pinarurusahan ang sarili. Minsan nakikita siya ni Aling Berta na nakatulala sa hardin tuwing madaling araw. "Sir, ayos lang po ba kayo?" Tanong ng matanda. "Oo, ayos lang ako, huwag kang mag-alala." Sagot niya pero halatang hindi totoo. Sa loob naman ng kanyang silid, nakaupo siya sa harap ng mesa. Nakabukas ang laptop, punong-puno ng dokumento at kontrata. Ngunit wala sa mga mata niya ang atensyon sa trabaho. Ang naroon ay ang imahe ng batang nalunod. Bumuntong hininga siya. Kung hindi ako nagpabaya noon, baka buhay pa siya ngayon. Ilang segundo, tahimik lang ang silid. Tanging tunog ng relo ang maririnig. At doon ramdam ang bigat na dala ni Terence. Isang bigat na hindi niya basta-bastang maiaalis. Mainit na naman ang sikat ng araw nang muling bumalik sa kalsada si Inda. Maaga siyang bumangon, nagluto ng kape at kaunting lugaw para sa kanyang magulang at kapatid. At saka agad inihanda ang tricycle para sa isa na namang mahabang araw ng pamamasada. "Inda, siguraduhin mong kumain ka rin." Paalala ng kanyang ama na nakaupo sa silyang kahoy. Namumuo ang pawis sa noon nito kahit umaga pa lamang. "Oo na tay, huwag kang mag-alala. May baon ho akong pandesal tsaka tubig. Mamaya na ako kakain habang nakapila." Sagot pa ni Inda habang inaayos ang maliit na bag sa likod ng tricycle. "Anak, huwag mo masyadong pahirapan ng iyong sarili. Alam kong malaki ang pangarap mo, pero hindi ka naman makina. Mas mabuti na pong mapagod ako kaysa makita kayong nag-aalala kung saan kukuha ng pambili ng bigas." Sagot niya sabay halik sa pisngi ng ama. Ngumiti ito at pilit na tinatago ang lungkot. "Ingat ka anak ha." At tuluyan na ngang umalis si Inda. Makulay ang kalsada tuwing umaga. May mga batang papasok sa eskwela, mga tindera ng gulay na nakahilera sa gilid, at mga kapwa tricycle driver na sumisigaw ng "sakay na." "Inda, maaga ka na naman." Bati ng isang kapwa driver na si Mang Turing. "Di naman pwedeng late, baka maagawan ng pasahero." Sagot niya sabay kindat. Palabiro at magaan ang loob ng mga tao kay Inda. Kahit alam nilang mahirap ang buhay niya, hindi niya pinapakita ang bigat. Ang bawat pasahero, pinapasakay niya ng may ngiti at kung minsan ay may kasamang birong pampagaan ng loob. "Toy, hawakan mo yung bag mo ha? Baka magtampo sa akin kapag nahulog." Sabi niya sa isang estudyante sumakay. "Salamat po Ate Inda." Tugon naman ng bata. Ganito ang buhay niya araw-araw. Pamamasada, pagbibigay aliw sa pasahero at tahimik na pag-ipon ng barya para sa pangarap na Canada. Samantala sa kabilang bahagi ng syudad, nakasakay si Terence sa kanyang mamahaling kotse. Namumula ang mga mata niya sa puyat. Halos 2 linggo na siyang walang maayos sa tulog dahil paulit-ulit na bumabalik ang bangungot ng nakaraan. "Sir, gusto ninyong ako na lang magmaneho?" Tanong ng driver niyang si Kaloy na kasama niya noon. "Hindi na, ako na lang. Gusto ko mapag-isa." Malamig na tugon naman ni Terence. Bumuntong hininga si Kaloy at hindi na umimik. Habang minamaneho ang sasakyan, naramdaman ni Terence ang bigat sa kanyang ulo. Dumudugo na halos ang kanyang isip at paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa batang nalunod noon. Kaya kahit pilit niyang pinapakalma ang sarili, hindi pa rin mawala ang kaba. Eksaktong 10:00 ng umaga sa isang masikip na kalsada sa bayan, nagkasalubong ang dalawang mundo. Si Inda, punong-puno ng pasahero sa tricycle, nagmamaneho ng maingat. Ngunit sa isang korbada, biglang humarurot ang isang itim na kotse at sumalpok sa gilid ng kanyang tricycle. "Aray naman! Hoy, ano ba yan?" Sigaw ni Inda habang napahinto. Mabilis na bumaba ang mga pasahero. Lahat ay nagsisigawan. "Grabe ang mamahaling kotse! Nambabangga ng tricycle! Napakawalang modo naman yan!" Agad na lumabas si Terence mula sa sasakyan. Malamig ang ekspresyon ngunit halatang naiirita.
Hindi siya agad nagsalita. Pero si Inda hindi nagpigil. Hoy, wala ka bang mata? Tricycle to, hindi to pader. Kung gusto mong magpatakbo na mabilis, doon ka sa racetrack. Nagtinginan ng mga tao sa paligid. Ang ilan ay napahanga. Hindi araw-araw makikita mong may isang babaeng tricycle driver na sinisigawan ng isang lalaking nakasuit at galing sa mamahaling kotse. Miss, pasensya na. May tamang preno. Pasensya? Yan lang ang sasabihin mo? Paano kung may nasaktan sa mga pasahero ko? Aba, hindi basta-basta natatapos sa sorry ang ganyang kalokohan. Tumawa pa ang isang tendera ng gulay sa gilid. Nako, yari ka, Ginoo. Si Inda pa talagang natapat sa'yo. Kung gusto mong managot ako, sabihin mo kung magkano ang damage. Malamig na sagot naman ni Terence. Magkano? Huwag mong isipin na pera lang sagot sa lahat. Hindi ko tinatanggap ang simpleng bayad lang. Dapat, marunong ka rin humingi ng tunay na tawad. Nagkagulo na ang mga tao. May ilan pang nagsisisigaw ng, sige pa, Inda! Laban! Baka naman gusto mo rin bayaran ko ang pride mo. Sarkastikong tanong pa ni Terence. Ay, ang yabang. Hindi mo ako mabibili. Ang pagmumukha mong yan, hindi bagay sa ugali ko. Balik sigaw ni Inda. Halos mapahalakak ang mga tao. Ang ilan ay nagsimula pang mag-video gamit ang cellphone nila. Viral to, Inda. Trending ka na. Sigaw ng isang tambay. Ngunit lalo lang itong ikinainis ni Terence. Napanatili niya ang katahimikan pero halata ang kumukulong dugo. Kung tapos ka na, aalis na ako. Marami pa akong gagawin. Sabi niya na malamig ang boses. Ha! Umalis ka nga! At kung bumangga ka pa ulit, siguraduhin mong kaya mo nang harapin ang kalaban mo. Nagkatinginan sila, parehong galit, parehong hindi makalimot sa insidenteng iyon. Kinagabihan nakauwi si Terence sa mansyon. Nakaupo siya sa sala. Tahimik, hawak ang baso ng tubig. Hindi niya maalis sa isip ang babaeng sumigaw sa kanya kanina. Sir, okay na po ba kayo? Tanong ni Aling Berta habang nagdala ng tsaa. Oo, okay lang. Sagot niya pero hindi naman siya mukhang maayos. Umubo ng sunod-sunod si Aling Berta. Pasensya na sir ha. Medyo mahina na kasi ako nito mga huli. Tumingin si Terence halatang nag-aalala. Aling Berta, kailangan mo na siguro magpahinga. Umuwi ka na lang sa probinsya kasama ang pamilya mo. Nako, hindi sir. Kailangan ko kayong alagaan. Bata pa kayo na magsimula akong maglingkod dito. Ayoko namang basta-basta na lang naiwan ko kayo. Aling Berta, sapat ng paglilingkod mo. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili. Natahimik ang matanda, tsaka muling nagsalita. Kung ganon, mananatili ako hanggang makahanap tayo ng bagong kasambahay na pwedeng mag-alalay sa inyo para maturuan ko siya. Nag-isip si Terence sandali at tumango. Sige, gawin natin yan. Samantala, kinagabihan din, habang si Inday nakaupo sa kanilang bahay, hawak ang alkansyang yari sa lulmang lagayan ng crackers, biglang tumunog ang cellphone niya. Hello, Inda? Ito ang agency. May nakita na kaming trabaho para sa'yo. Hindi pa nga lang abroad, manpower agency to. May naghahanap ng kasambahay. Kung interesado ka, pwede ka naming i-refer. Habang hinihintay ang papeles mo papuntang Canada, pwede ka munang kumita rito. Napaisip si Inda. Kasambahay? Hindi ko po naisip yan pero kailangan ko rin ng pera kaya sige pag-iisipan ko. Sa kanyang isipan, hindi niya alam na ang trabahong iyon ay magdadala sa kanya mismo sa mansyon ng lalaking kababangga lamang sa tricycle niya. Mainit ang hangin ng araw na iyon. Nakaupo si Inda sa gilid ng kanilang maliit na mesa. Hawak ang cellphone at paulit-ulit na inaalala ang mensahe mula sa Manpower Agency. Inda, kung gusto mong kumita habang hinihintay ang papeles mo, may available na trabaho bilang kasambahay. Malaki ang sahod, libre ang pagkain at tirahan. Kung interesado ka, pumunta ka bukas para sa interview. Napabuntong hininga siya. Nakaharap sa kanya ang alkansyang gawa sa lumang lalagyan ng crackers.
Kumakalabog ito ng kalabitin niya at kaunting barya lamang ang lumabas. Pambihira. Kung aasa ako rito, baka sa susunod na siglo pa ako makarating ng Canada. Bulong niya sa sarili. Lumapit ang kanyang ama. Marahan, nakatungkod. Anak, anong iniisip mo? Napailing naman si Inda. May offering agency tay. Kasambahay daw. Hindi abroad, dito lang. Kasambahay? Medyo nagulat ang matanda. Kaya mo ba iyon, anak? Kaya ko ho lahat, basta may sahod. Wala naman tayong ibang aasahan. Nagpilit siyang ngumiti. Tay, para na rin to sa atin. Kung hindi ko ho gagawin, paano ng mga bayarin? Tumango naman ang ama. Halatang nag-aalala pero wala na ring ibang masabi. Kinabukasan, nakasuot si Inda ng simpleng blouse at maong na pantalon. Humarap siya sa maliit na salamin bago umalis. Kahit kasambahay lang, dapat presentable. Bulong niya sa sarili, sabay lagay ng kaunting pulbo sa mukha. Pagdating sa agency, sinalubong siya ng isang staff. Inda Santos? Tanong ng babae. Opo, ako nga. May interview ka? Sumama ka na sa akin. Sumakay sila sa van. At habang bumabaybay ng sasakyan, nagtataka si Inda. Uy, saan mong papupuntahan natin? Tanong niya. Diretso na sa bahay ng employer. Doon mismo ang interview. Nagkibit balikat na lang siya. Sana naman matinong pamilya to. At sana, hindi sila masyadong istrikto. Makalipas ang halos 30 minuto, bumungad sa kanya ang napakalaking gate. Malawak na bakuran, halos mahulog ang panga niya. Grabe, parang palasyo. Bulong niya. Bumukas ang gate at pumasok ang van. Lalong lumaki ang mga mata niya nang makita ang mismong mansyon. Puting-puti ang pader, kumikis na pa mga pintana, at may mga mamahaling sasakyan sa garahe. Diyos ko, baka mapagkamalan ako magnanakaw dito. Kinakabahang sabi ni Inda. Ngunit mas malaki ang gulat niya nang makita kung sinong bumaba mula sa pintuan ng bahay. Ha? Ikaw? Halos mapasigaw siya. Si Terence na nakasuot ng simpleng long sleeves, malamig ang tingin. Nagkrus ang kilay ni Terence ang makita si Inda. Ano ginagawa mo rito? Napatayo naman si Inda at halos matapilok sa kaba. Ako dapat ang interview. Kasambahay raw. Ha? Hindi pwede. Hindi kita tatanggapin dito. Malamig na tugon ni Terence. Nagulat ang staff ng agency. Sir, siya po ang highly recommended candidate namin. Malinis ang record niya. Matibay ang katawan at maraming kasanayan. Hindi ko kailangan ng tricycle driver na mahilig sumigaw sa kalsada. Balik pa ni Terence. Namula si Inda sa ines. Excuse me? Kung hindi ka pa bumangga ng tricycle ko, hindi tayo magkakakilala. At saka, ano masama kung naging driver ako? At least marangal na trabaho yon. Tumikim ang matandang mayordoma na si Aling Berta, sabay lumapit. Sir Terence, kailangan mo ng tulong. Wala na akong lakas para sa lahat ng gawain dito. Si Inday mukhang masipag at matapang. Sigurado akong kakayanin niya. Pero, wala nang pero. Putol pa ni Aling Berta. Kung hindi ka makakahanap ng kasambahay ngayon, sinong tutulong sa'yo kapag ako'y bumigay? At ikaw na rin ang nagsabi na kailangan ko na ng kapalit. Tahimik naman si Terence. Hindi makasagot agad. Halata ang pagkakainis niya. Pero nakikita rin niya ang punto ng matanda. Habang nakatayo sila sa sala, sinimula ng interview. Inda, ano mga kaya mong gawin? Usisa ng staff. Lahat ho. Marunong akong magluto ng adobo, sinigang, kahit ano. Marunong din ako maglaba, magplansya at maglinis. Kung gusto pa ninyo, kaya ko rin magmaneho ng tricycle. Umiling si Terence, halatang naiinis. At bakit ka naman interesado sa trabahong to? Diretsong sagot ni Inda. Kasi kailangan ko ng pera at gusto ko rin makatulong sa pamilya ko. Simple lang ang dahilan. Wala nang paligoy-ligoy pa.
Tumawa ng mahina si Aling Berta. Nakakatuwa tong batang to. Diretsong magsalita. Nakasimangot naman si Terence. At masyadong madaldal. Limingon si Inda at nagtaas ng kilay. Masama ba maging prangka? At least hindi ako plastic. Nagulat ang staff ng agency sa tensyon ng dalawa. So, ibig sabihin ba, Sir Terence, tatanggapin niyo siya? Huminga ng malalim si Terence. Fine. Pero tandaan mo, Inda, nandito ka para magtrabaho, hindi para makipagtalo. Ngumiti si Inda na puno ng kumpiyansa. Walang problema. Basta ikaw rin. Huwag ka nang babangga ulit ng tricycle. Halos mapabugan ng hangin si Terence sa pagkainis. Pagkaalis ng staff ng agency, naiwan sina Inda at Aling Berta sa mansyon. Inda, simula bukas dito ka natitira. May sarili kang kwarto. Ako magtuturo sa'yo ng mga gawain, sabi ni Aling Berta. Opo, Aling Berta. Maraming salamat. Magpasalamat ka kay Sir Terence. Kung hindi siya pumayag, hindi ka matatanggap. Limingon si Inda kay Terence na nakaupo sa sofa at nakahalukip-kip. Malamig ang tingin. Salamat. Aniya, pero may halong pang-aasar ang tono. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ginawa ko lang to dahil pinilit ako ni Aling Berta. Malamig na sagot naman ni Terence. Ngumiti pa si Inda. Pili ang dating. Ayos lang. Ang mahalaga, andito na ako. At hindi ka makakatakas sa akin. Namilog ang mga mata ni Terence. Halatang naiinis. Pero hindi na siya nagsalita pa. Sa unang gabi, pinasilip ni Aling Berta kay Inda ang malawak na kusina, ang malinis na sala at mga pasilyo ng mansyon. Halos hindi naman makapaniwala si Inda na nandito siya. Grabe, para ako nasa teleserye. Bulong niya habang nakatingin sa makintab na chandelier. Ano sinasabi mo dyan? Singit ni Terence sa biglang sumusulpot sa likod. Wala. Sabi ko lang, linis ang bahay para hindi tinitirhan. Siguraduhin mo mananatiling malinis to. Ayoko makakita ng kahit kaunting dumi. Umirap si Inda sa likod niya. Oo na, Sir Misteryoso. Hindi naman nakaligtas kay Terence ang huling sinabi niya. Lumingon ito, malamig ang tingin. Ano raw? Wala po. Sabi ko, misteryo ang ganda ng bahay ninyo. Halos mapatawa si Aling Berta sa gilid. Pilit tinatakpan ng bibig. Sa dulo ng gabi, nakaupo si Inda sa kama sa bagong kwarto. Inilabas niya ang cellphone at tinignan ng mensahe mula sa kapatid. Ate, ingat ka dyan ha. Proud kami sa'yo. Napangiti naman siya sabay bulong sa sarili. Para to sa inyo. Para sa pangarap ko. Samantala, nasa kabilang kwarto naman si Terence. Nakaupo sa harap ng mesa. Tahimik siyang nakatingin sa bintana. Pero sa isipan niya, bumabalik na naman ang alaala ng batang babae na minsang nakita niya sa panaginip. Napapikit siya at saka bumulong sa sarili. Bakit parang familiar ka? At doon nagsimula ang kwento ng dalawang taong ayaw magsama pero ngayon ay nakatira na sa iisang bubong. Dumaan ang mga araw ni Inda bilang kasambahay sa mansyon ni Terence. Kahit sanay siya sa mabibigat na gawain, sa kanila, sa pamamasada ng tricycle, ibang klase pa rin ang pakiramdam ng pagtira sa isang bahay na puno-puno ng alituntunin. Nakaharap siya ngayon sa malawak na hapagkainan. Kumakain si Terence ang almusal. Nakaupo ng tuwid, parang nasa isang formal na pulong. Sa kanyang kaliwa ay si Aling Berta at sa kanan ay bakanting silya na para kay Inda. Umupo ka na, malamig na sabi ni Terence. O sige, sagot naman ni Inda. Naupo siya ng patabog ng kaunti, sabay kuha agad ng pandesal. Nilubog niya ito sa kape at kinain ng malakas. Natigilan ang lahat, napatigil si Terence. At pati si Aling Berta ay muntik nang mabilaukan sa pagkain. Bakit? Ganito talaga ako kumain sa bahay. Inosenteng tanong pa ni Inda. Inda, seryosong sabi ni Terence. Nasa hapagkainan ka ng isang mansyon. Hindi ito karinderya. Nagkibit balikat pa si Inda.
Pareho lang naman ang kinakain. Pandesal din. Kape rin. Ano bang pinagkaiba? Napalunok si Terence. Halatang pinipigilan ng sarili. Ang pinagkaiba ay ang asal. Hindi ka dapat sumubo na para nagmamadali. Ngumisi si Enda. Pasensya na sir, ganito lang talaga ako. Pero kung gusto mo, pwede ko namang pag-aralan ng mga pasosyal na style ninyo. Gusto mo ba, tiklupin ko pang pinky finger habang umiinom ng kape? Itinaas niya ang tasa, itinaas ang maliit na daliri at uminom na parang artista. Halos matawa si Aling Berta, pero mabilis siyang tinakpan ng bibig. Si Terence naman, halatang nagpipigil ng inis at ngiti ng sabay. Hindi na natapos doon ang pagpakamali ni Inda. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nadulas pa siya sa makintab na sahig. Bumagsak siya at nahulog ang dala niyang tray sa may tubig. Aray! Sigaw niya sabay hawak sa bewang. Nagkataon naman na nandoon si Terence. Ano na naman to? Hindi ka na naman ba marunong mag-ingat? Ang dulas kasi ng sahig ninyo, parang skating rink. Sagot ni Inda habang pinupulot ang baso. Hindi sahig ang may mali. Ikaw ang hindi marunong maglakad ng maayos. Napangiwi naman si Inda. Ano ibig mo sabihin? Mali ako maglakad. Gusto mo ba ituro ko sa'yo kung paano maglakad sa palengke habang dalang dalawang bayong ng gulay? Doon mo makikita ang tunay na balanse. Tahimik si Terence. Halatang hindi alam kung magagalit ba o matatawa. Habang lumilipas ang mga araw, nakilala ni Inda ang ibang staff sa mansyon. Meron doong hardinero na si Mang Cardo, may kusinera na si Aling Lilia, at may driver na si Kaloy. Inda, kamusta naman ang unang linggo mo? Tanong ni Ate Lilia habang nagbabalat ng patatas. Parang nasa ibang planeta ako, ang daming bawal, ang daming ate. Pero masaya naman ako, kasi kayo'y mababait. Sagot ni Inda sabay kuha ng kutsilyo para tumulong. Hay, naku, buti na lang dumating ka, sabi ni Mang Cardo. Mula nung pumasok ka, parang sumigla ang bahay. Dati puro katahimikan lang. Talaga? Baka dahil lang maingay ako. Tumawa pa si Kaloy. Naku, hindi, Inda. Noon, yung si Sir Terence, laging seryoso. Halos walang kausap. Ngayon, kahit papaano, may naririnig kaming tawa mula sa kusina. Talaga? Aba, baka ako nang maging opisyal na komedyante ng mansyon. Nagkatawanan sila. Si Terence, kahit ayaw aminin, napapansin ang presensya ni Inda. Madalas siyang makita ang dalaga na abala sa gawain, pero hindi nawawala ang ngiti. Kahit pagkamali, tumatayo agad at hindi sumusuko. Isang gabi, dumaan siya sa kusina at nakita niyang nagtuturo si Inda kay Aling Berta kung paanong gumawa ng simpleng merienda na kakanin. Ganito lang yan, Aling Berta. Timpla ng gata, halo ng asukal, tapos lagyan ng malagkit. Hindi kailangan ng mamahaling sangkap. Ang dali pala. Natutuwang sagot naman ng matanda. Masarap yan kahit simpleng pagkain, tsaka hindi mahal. Dagdag pa ni Inda. Tahimik lang na nanonood si Terence mula sa pinto. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may kakaibang sigla sa bahay. Isang hapon, nakaupo si Inda sa kanyang maliit na kwarto. Hawak niya ang sobre ng sahod na unang ibinigay sa kanya. Sa wakas, bulong niya, sabay inilabas ang cellphone. Tumawag siya sa kanyang ina. Nay, kamusta ka na? Nakapahinga ka ba? Anak, ayos lang ako. Medyo masakit ang likod pero kaya pa. Nay, tigilan mo na kayang paglalaba para sa ibang tao. Ako nang bahala. Heto, padala ko bukas. Bumili ka ng vitamins para sa'yo. Huwag mo nang pilitin ang katawan mo. Anak, ang laki ng tulong mo. Salamat ha. Hindi lang yan ma. Si Nika, bilhan mo rin ng art supplies. Pangarap niyang maging pintor, diba? Simulan na natin. Magagamit din naman niya yan sa school. Anak, totoo ba yan? Matutuwa ang kapatid mo. Oo, at si tatay may bago na ring saklay. Ayoko na makita siyang nahihirapan. Tumulo ang luha ni Inda habang kinakausap ang ina. Nay, ito na ang simula. Darating ang araw, mas gaganda pang buhay natin.
lalo na kapag natuloy ako sa Canada. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, muling nagkasabay si Inda at si Terence. Inda, bakit para bang laging pagod ka? Ano na naman ang pinagkakagagastusan mo? Tanong ni Terence, seryoso ang tono. Nagpapadala ako sa pamilya ko. Natural lang naman yon. Di naman ako nandito para sa sarili ko lang. Sagot niya. Kung ipapadala mo lahat, paano ka makakaipon para sa sarili mo? Ngumiti si Inda. Simple lang, sir. Kapag masaya ang pamilya ko, masaya na rin ako. Tsaka, hindi naman nawawala ang pangarap ko. Konti-konti lang. Hindi ako nagmamadali. Tumingin si Terence. Parang may gustong sabihin pero pinigilan ng sarili. Sa halip, bumalik siya sa pagkain ng tahimik. Sa gabing yon, nakahiga si Terence sa kama. Naisip niya ang sinabi ni Inda tungkol sa pamilya. Masaya na siya kapag masaya ang mga mahal niya. Napapikit siya. At muli na namang bumalik ang bangungot ng batang nalunod. Ngunit sa halip na tuluyang lamunin ng dilim, biglang pumasok sa isipan niya ang imahe ni Inda. Nakangiti, puno ng sigla. Nagising siya at napaupo. Ano pa tong nangyayari? Bakit siyang naiisip ko? At doon niya naramdaman, kahit ayaw pa niyang aminin, unti-unti nang naaapektuhan ng presensya ni Inda ang malamig niyang puso. Tahimik ang mansyon nang umalis na si Aling Berta. Isang umaga, bitbit nito ang maliit na maleta at nagpaalam kay Terence at Inda. Anak, Terence, sigurado ka na rito? Kaya mo bang wala ako rito? Tanong ng matanda. Medyo namumula ang mga mata. Tumango si Terence, pilit na matatag. Aling Berta, matagal mo na akong inalagaan. Panahon na para makasama mo naman ang pamilya mo. Natutuhan na rin ni Inda ang lahat ng kailangan dito. Sus! Singit na Inda. Pilit na pinapawi ang lungkot ng matanda. Huwag ka mag-alala, Aling Berta. Ako nang bahala rito. Kahit sablay ako minsan, natututo naman ako. Napangiti pa ang matanda. Inda, magtiwala ka sa sarili mo. At ikaw naman, Terence, magtiwala ka rin sa kanya. Nagkatitigan ang dalawa. Si Terence malamig pa rin. Si Inda nakataas ang kilay na parang nanghahamon. Umalis si Aling Berta at biglang parang lumaking espasyo sa mansyon. Kung dati may mediator sila, ngayon ay para bang napipilitan silang maghanap at mag-usap ng mas madalas. Isang hapon nagmamadali si Inda sa pagdala ng basket ng mga labahin. Ang dami naman ito, para ako nasa laundry shop. Bulong niya habang bitbit ang basket. Hindi niya napansin na may basang parte sa sahig ng hagdan. Pag-apak niya, dumulo siya at muntik nang bumagsak. Aray ko po! Sigaw niya. Pero bago pa siya tuluyang gumulong, biglang may malakas na kamay na sumalo sa kanya. Dulas na naman! Nakita niya si Terence. Nakayakap sa kanya para hindi siya tuluyang mahulog. Malapit na malapit ang mukha nila. Halos maramdaman ni Inda ang hininga nito. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Malamig na tanong ni Terence. Pero ramdam ni Inda ang bahagyang pagkabog ng dibdib nito. Aba, salamat na lang pala. Kung hindi dahil sa'yo, baka bali na lahat ng buto ko. Pero grabe ka ha, imbes na magpasalamat ako, sermon agad. Sagot ni Inda. Medyo naiilang sa lapit ng mukha nila. Nagpakawala naman ng buntong hininga si Terence, tsaka dahan-dahan binitawan si Inda. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Habang naglalakad palayo si Terence, hindi naman napigilan ni Inda ang pabulong. Kung hindi ka lang suplado, pwede ka sanang leading man sa teleserye. Narinig naman niyon ni Terence at bahagyang napahinto, pero hindi na siya lumingon. Kinabukasan, nagmamadali si Inda dahil kailangan niyang bumili ng mga rekado sa palengke. Kinuha niya ang bag na nasa ibabaw ng mesa sa sala. Hindi niya alam na hindi pala iyon kanya. Pagdating sa palengke, napansin niyang puro papeles at mamahaling ballpen ang laman ng bag. Naku, patay! Bag ni Sir Terence ang nadala ko! Sigaw niya sa sarili. Samantala, sa opisina naman ni Terence, binuksan niya ang bag na akala niya ay kanya. Laking gulat niya nang makita ang laman. May bimpo, isang maliit na lagayan ng crackers at sobre ng perang nakatali lang sa goma. Ano kalokohan to?
Bulong ni Terence. Nang magkita sila ulit sa mansyon, parehong nanlilisik ang mga mata. Sir, pasensya na, hindi ko sinasadya. Pareho kasi ng kulay ang bag natin. Paliwanag pa ni Indah. Paano ka nakatsyempong pareho ang bag mo at bag ko? Tanong ni Terence sa kunot ng noo. Di pareho lang tayo may taste. Sagot ni Indah sabay kindat. Napabuntong hininga pa si Terence at inaabot ang bag. Huwag mo na uulitin. Malaga ang laman ng bag ko. Ngumisi naman si Indah. Aba, ang laman naman ng bag ko ay priceless din. Cracker ko yun. Walang kapalit. Nagpigil ng ngiti si Terence pero hindi niya napigilan ang bahagyang pag-angat ng sulok ng kanyang labi. Isang gabi nagkaroon ng maliit na pagtitipon sa mansyon. Dumating ang ilang kaibigan at business partners ni Terence. Inutusan si Indah na magdala ng pagkain at alak sa sala. Habang nagsisilbi, aksidenteng natapon ni Indah ang kaunting alak sa mesa. Ay Diyos ko, pasensya na po. Mabilis siyang paglilinis. Terence, ano ba naman to? Kahit sino na lang ba tinatanggap mong tauhan? Komento ng isa sa mga bisita. Medyo nakataas ang kilay. Ramdam ni Indah ang pamumula ng kanyang mukha. Gusto niyang lumubog sa hiya. Bago pa siya makapagsalita, si Terence na mismo ang sumagot. Hindi siya tauhan lang. Maaasahan siya at masipag. Hindi man siya perpekto, pero mas mahalaga ang puso't katapatan kesa sa pinot formal na kilos. Natigilan ang lahat. Napatingin si Indah kay Terence. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sir? Bulong niya na halos maluha. Pagkatapos ng gabi, habang nag-aayos si Indah ng gamit sa kusina, lumapit si Terence. Pasensya na kung napahiya ka kanina. Hindi ko papayagang bastusin ka ng iba. Tumango naman si Indah, nangingiti. Salamat sir. Hindi ko akalaing may lambot din palang bato mong puso. Hindi na sumagot si Terence, pero nakalabas ang bahagyang ngiti na halos hindi halata. Sa mga araw na lumilipas, napapansin ni Indah na hindi pala puro sungit at lamig si Terence. May mga sandali na kapag hindi siya nakabantay, nakikita niya itong nagbubukas ng pinto para sa kanya o tahimik na tumutulong sa gawain. Isang gabi, nagkasalubong sila sa hardin. Hindi ka pa matutulog? Tanong ni Terence. Hindi pa, ang ganda kasi ng hangin dito. Sa amin sa baryo, ganito rin ang pakiramdam kapag hating gabi na. Tahimik si Terence. Alam mo sir, akala ko dati wala kang pakiramdam. Pero sa totoo lang siguro may dahilan kung bakit ka laging seryoso. Dagdag pa ni Indah. Hindi agad sumagot si Terence. Tumingala ito sa langit tsaka nagsabi. Hindi lahat ng bagay kailangang ikwento. Tumango naman si Indah. Oo naman po, pero minsan, kahit hindi mo sabihin, nararamdaman ng tao. Lalo na kung lagi kayong magkasama. Nagkatinginan sila sandali at sa mata ni Indah, nakita niyang hindi lang ang lamig kundi isang aninong puno ng bigat at hiwaga. Kinagabihan nakahiga si Indah sa kanyang kama. Naisip niya ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Ang pagkakahuli sa kanya sa hagdan, ang palitan ng bag at ang pagtanggol ni Terence sa harap ng mga bisita. Napangiti siya. Hindi lang pala suplado. May bait din palang tinatago. Samantala, sa kabilang dulo naman ng mansyon, nakatingin si Terence sa bintana ng kanyang silid. Tahimik pero ang isip niya ay puno ng imahe ni Indah. Ang ngiti nito, ang tapang, at ang sigla na unti-unting pumapasok sa pader ng kanyang pusong matagal nang sarado. Bakit hindi kita kayang iwasan? Bulong niya sa sarili. At sa katahimikan ng gabi, malinaw na nagsisimula ng mabuo ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Naging magaan ang pakiramdam ng mansyon wala nang dumating si Indah. Parang unti-unting nabubura ang mga aninong nakabalot dito. Ang dating bahay na puno ng katahimikan at lamig ay napupuno na ng tawa at ingay. At si Terence, kahit pilit niyang pinipigilan, hindi mo ikakaila na naapektuhan siya sa presensya ng babaeng ito. Isang umaga nadatnan niya si Indah sa hardin. Nakaupo ito sa isang bangkong kahoy. Hawak ang isang maliit na notebook. Nakayuko, abala sa pagsusulat. Indah, tawag niya. Nagulat naman si Indah at mabilis na isinara ang notebook. Ay sir, andyan ka pala.
Hindi ko kayo napansin. Ano yan? Para kang estudyanteng gumagawa ng assignment. Umirap si Inda. Medyo nag-aalangan. Wala lang. Sulat-sulat lang. Pampalipas oras. Pwede bang makita? Seryosong tanong ni Terence. Hala, hindi pwede. Personal to. Mahigpit na niyakap ni Inda ang notebook. Natawa si Terence ng mahina. Kung ayaw mo, hindi ko ipipilit. Ngumisi si Inda nang ibabaw ang biro sa tono. Baka isipin mong love letter to para sa'yo huwag kang assuming, sir. Umiling pa si Terence. Pero sa loob-loob niya, hindi niya alam kung bakit siya medyo naintriga. Ilang araw ang lumipas habang inaayos ni Inda ang mga gamit sa sala, nakalimutan niyang naiwan ang kanyang notebook sa mesa. Dumaan si Terence, akala niya isang listahan ng groceries. Binuksan niya para silipin. Nabasa niya ang unang pahina. Pangarap ko na makaahon ng pamilya ko sa hirap. Gusto ko pong makapagpatayo ng maliit na tindahan para kay nanay, para hindi na siya maglaban ng damit ng iba. Gusto ko makabili ng art supplies para kay Nika, para maabot niyang pangarap niyang maging pintor. Gusto ko mabilhan ng mga laruan ng iba kong mga kapatid at makapag-aral sila sa magandang school, sa private para aircon. Gusto ko makahanap ng mas magandang saklay para kay tatay, para hindi na siya mahirapan maglakad. At pangarap ko rin makarating sa Canada balang araw. Kahit hindi ako nakatapos, para maipakita na kahit sino ay pwedeng mangarap ng mas mataas. Napahinto si Terence. Naramdaman niya ang bigat sa dibdib. Ang mga simpleng salita ni Inda ay parang sumampal sa kanya ng katotohanan na matagal niya nang tinatalikuran. Narinig niya ang yabag ng mga paa. Mabilis niyang isinara ang notebook, pero nahuli siya ni Inda. Sir, binasa mo? Malakas na sabi ni Inda na halatang nahihiya at galit. Pasensya na. Sagot naman ni Terence, hindi na makatingin ng diretsyo. Nakita ko lang sa mesa at hindi ko napigilan. Wala kang karapatang basahin yun, para yun sa akin lang. Totoo, wala akong karapatan. Pero Inda, nakaka-inspire mga sinulat mo. Hindi ko alam na ganoon pala kalalim ang mga pangarap mo. Natigilan si Inda. May halong galit at hiya sa mukha niya. Pero sa tono ni Terence, ramdam niyang walang halong biro o pangungutya. Hindi mo naiintindihan. Bulong pa ni Inda. Pangarap ko yon, oo. Pero hindi yun para ipakita sa iba. Takot ako na pagtawanan. Hindi kita tatawanan. Baring sagot naman ni Terence. Alam mo ba, matagal na ako hindi nakakabasa ng ganong klase ng pangarap. Lahat kasi ng tao sa paligid ko puro negosyo, pera at impluwensya. Sa'yo ko lang nakita ang ganitong kasimple, pero ganitong katapat. Napayuko naman si Inda. Hindi alam kung matutuwa ba o mahihiya. Kinagabihan nagkasabay silang dalawa sa veranda. Tahimik na kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa malayo. Inda, simula ni Terence. Paano mo nagagawang manatiling masayahin kahit hirap kayo sa buhay? Napangiti naman si Inda, nakatingin sa bituin. Simple lang. Kapag sinuko ko ang ngiti ko, parang sinuko ko na rin ang laban. Tsaka, kung hindi ako tatawa, sino pong magpapasaya sa pamilya ko? Kaya sanay na ako maging matapang para sa kanila. Tahimik si Terence, nakikinig. Ikaw naman, sir, dagdag pa ni Inda. Bakit parang ang bigat lagi ng loob mo? Ang dami mong pera, negosyo, pansyon, pero parang lagi kang may iniiyakan. Napatigil si Terence, tumingin sa baso ng alak na hawak niya. Di naman lahat ng yaman ay nakakabura ng kasalanan. Napakunot ang noo ni Inda. Kasalanan? Anong ibig mong sabihin? Hindi na sumagot si Terence. Sa halip, tumingin siya sa malayo at doon nagsimulang mambutawi ang lungkot sa kanyang mga mata. Minsan nag-uusap sila tungkol sa probinsya. Nabanggit ni Inda ang isang alaala. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded.
Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Broken Arrow from Saudi Arabia, Sani Kabaya from Kuwait City, at Erlivic P. Liberato from Dammam, Saudi Arabia. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Naalala ko nung bata pa ako, may isang summer outing sa ilog. Parami kami mga bata. Laro rito, laro roon. May batang nahulog noon. Ano bang pangalan niya? Oo, si Carlo. Hindi ko makalimutan ang araw na yon. Umiiyak ang lahat. Biglang namutla si Terence. Ang basong hawak niya ay muntik nang mabitawan. Bakit? Bakit pa siya nabanggit? Tanong niya, nag-aral-gal ang tinig. Nagulat si Inda. Bakit sir, kilala mo ba siya? Hindi agad nakasagot si Terence. Tumayo siya't naglakad palayo. Parang may pilit na iniiwasang emosyon. Sir Terence? Tawag ni Inda. Nagtataka. Ngunit hindi siya sinagot ng lalaki. Nang gabing yon, hindi na makatulog si Terence. Bumalik sa alaala niya ang mga larawang pilit niyang nililimot. Isang batang lalaki nakatayo sa pangpang ng ilog. Tumatawa, naglalaro, hanggang sa biglang may nangyaring hindi inaasahan. Madulas, nahulog sa tubig. Nagkagulo ang lahat. At si Terence, maliit pa noon, nakatayo lamang sa gilid, nanginginig, hindi makakilos. Ang sigaw ng mga bata, ang iyak ng mga matatanda. Lahat ay parang echo na bumabalik sa kanyang gabi-gabi. Sa isip niya, siyang may kasalanan. Kung sana'y nakalapit siya, kung sana'y nakaabot ng kamay, baka nailigtas si Carlo. Pero hindi siya kumilos, natakot siya. At iyon ay naging mantsa sa buong pagkatao niya. Kinabukasan nagulat si Inda nang makita si Terence sa hardin. Hindi siya sanay na nakikita itong ganitong kalungkot. Sir, pasensya na kung nabanggit ko si Carlo kagabi. Hindi ko alam na may epekto pala yun sa'yo. Kung sa bagay, baka may pareho tayong karanasan. Hindi ko lang kasi talaga makalimutan yung batang yun eh. Nagtagal ang katahimikan bago nagsalita si Terence. Inda, may mga bagay sa nakaraan na hindi madaling makalimutan. May mga kasalanan hindi madaling mapatawad. Lalo na kung sarili mo dapat mong patawarin. Hindi agad naintindihan yun ni Inda, pero ramdam niyang mabigat ang kalooban ng lalaki. Habang pinagmamasdan niya ito, may kung anong pamilyar na damdamin ang gumapang sa kanyang puso. Para pang matagal niya nang kilala si Terence. Hindi lang bilang amo kundi bilang isang bahagi ng kanyang nakaraan. Kinagabihan bago matulog, isinulat muli ni Inda sa kanyang diary. May mga bagay na hindi ko maintindihan. Si Sir Terence minsan parang bato. Minsan parang bata na takot. May bigat siyang dala na hindi niya sinasabi. Pero pakiramdam ko, hindi siya estranghero sa akin. Para bang matagal ko na siyang nakita? Matagal ko na siyang kilala. Hindi ko lang maipaliwanag kung saan at kailan. Sa kabilang silid nakahiga si Terence. Pinipikat ang mga mata pero hindi makatulog. Ang alaala ni Carlo, ang pangalan at ang mukha ni Inda ay nagsama-sama sa kanyang isipan. At sa katahimikan ng gabi, nagsimula nang bumukas ang pinto ng nakaraan na matagal niya nang pinilit isara. Maaliwalas ang umagang iyon sa mansyon. Abalang mga tauhan sa paghahanda dahil may dadating na bisita. Isang matagal ng family friend ng mga Alcazar. Ang staff ay nag-uunahan sa paglatag ng mga plato, pagbubuhos ng juice at pag-aayos ng mga bulaklak sa gitna ng mesa. Si Inda, gaya ng nakasanayan, ay nag-aalala na baka magkamali na naman siya ng galaw. Kahit ilang buwan na siya sa mansyon, hindi pa rin niya tuluyan nakukuha ang kintab ng kanilang tinatawag na etiquette.
Habang nagwawalis sa gilid ng sala, napansin niya ang sarili niyang refleksyon sa malaking salamin. Tumingin siya sa suot niyang simpleng uniforme ng kasambahay at nagbuntong hininga. Bahala na. Kung magkamali ulit, edi mag-sorry na lang. Bulong niya sa sarili. Maya-maya ay bumaba si Terence mula sa hagdan. Suot nito ang maayos na asul na polo at itim na pantalon. Matikas ang tindig. Seryoso ang mukha gaya ng lagi. Indah, siguraduhin mong walang magiging aberya. Ang bisitang ito ay matagal nang hindi nakadalaw. Ayoko may makita siyang kahit anong kapalpakan. Malamig na bilin nito. Sir, bakit naman parang lagi na lang akong suspect? Nakataas kilay na sagot naman ni Indah. Para lang akong laging nagkakamali rito. Dahil ikaw nga ang madalas magkamali. Sagot naman ni Terence na hindi malang kumurap. Napapikit si Indah at ngumisi ng pilit. Sige na nga. Basta kapag nagkaroon ng aberya, huwag mo sabihin na kasalanan ko agad. Pwede namang kasalanan mo rin minsan. Hindi naman napigilan ni Terence ang bahagyang pag-angat ng labi. Ngunit agad din niya itong tinago. Dumating ang bisita bandang tanghali. Isang lalaking nasa late 20s. Maayos ang suot, magaan ang kilos at agad nang umiti nang makita si Terence. Terence! Ang tagal natin hindi nagkita. Malakas itong sabi sabay abot ng kamay. Gabriel! Malamig ngunit magalang na tugon naman ni Terence. Nagkamayan silang dalawa at agad na nagpatuloy sa kwentuhan tungkol sa negosyo. Si Inda naman ay abala sa pagdadala ng juice at pagkain sa mesa. Hindi niya napansin na palihim na pinagmamastan siya ni Gabriel. Nang makalapit si Inda para ibaba ang tray, ngumiti si Gabriel at nagsabi, Salamat miss, ang sipag mo. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang bago rito? Tumango naman si Inda. Opo, ako po si Inda. Baguhan pa lang. Baguhan nga? Hindi halata ha? Parang sanay na sanay ka na. At bagay sa yung lugar na to. Lalo na yung ngiti mo. Biro pa ni Gabriel. Natigilan naman si Inda. Napatawa ng mahina. Ay nako sir, baka mapagalitan ako kapag puro ngiti ang ginawa ko. Habang sinasabi niya iyon, nahuli niya nakatingin si Terence sa kanila. Seryosong seryoso ang mga mata. Halos hindi nakikinig sa sinasabi ni Gabriel. Terence? Dagdag pa ni Gabriel. Magaling pala ang staff mo ngayon. Hindi ka na pala laging malamig. May kasama ka ng nagbibigay ng kulay. Napanganga si Inda at agad na nag-excuse para lumayo. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o mahihiya. Pero ang pinakamalakas na nararamdaman niya ay ang titig ni Terence na tila mas mainit pa kesa sa araw sa labas. Pagkatapos ng pagkain, habang nag-uusap pa sina Terence at Gabriel, lumapit si Inda sa hardin para magpahinga. Doon siya nakahanap ng pagkakataon para huminga. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang sundan siya ni Terence. Inda, tawag nito. Ay, sir, mabilis niyang sagot. Kunwari ay busy sa pag-aayos ng mga paso. Anong sinabi sa'yo ni Gabriel? Seryosong tanong ni Terence. Ha? Oo, wala naman po. Nagpapasalamat lang siya kasi nagdala ako ng juice. Tapos nagbiro lang siya ng kaunti. Biro? Anong klaseng biro? Napatingin si Inda kay Terence. Nakita niya ang paninikip ng panga nito. Tila ba hindi mapakali? Sir, wag kang mag-alala. Hindi naman ako madaling mauto sa mga biro. Tsaka, bakit parang nagagalit ka? Nagsiselos ka ba? Parang bigla namang nabilaukan si Terence. Ano? Bakit naman ako magsiselos? Hindi ako nagsiselos. Ngumiti si Inda. Halos hindi mapigilan ang sarili. Pero mukha kang seloso. Yung kilay mo, oh. Halos magtagpo na. Ito na talagang itsura ng kilay ko. Depensa pa ni Terence. Ngunit naramdaman niya ang namumula ang kanyang tenga. Tama na nga sir, hindi bagay sa'yo ang ganyan. Sanay ka sa seryoso pero hindi sa selos. Parang ang sikip ng mukha mo kapag pinipigilan mo magpaliwanag. Dagdag pa ni Inda habang pinipigil ang tawa. Naglakad palapit si Terence. Tumigil sa harap niya. Inda, makinig ka. Hindi ako nagsiselos. Ayoko lang makita ka na. Na baka may magsamantala sa'yo. Ah, ganun ba? Taas kilay na tanong ni Inda.
O baka naman ayaw mo lang talaga na may iba pang pumapansin sa akin. Hindi naman agad nakasagot si Terence. Nakatitig lang siya kay Inda at sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng pagkalito. Parang hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kumakabog na damdamin sa dibdib niya. Napansin ni Inda ang katahimikan at lalo siyang natukso. Ay nako, Sir Terence, huwag ka masyadong uptight. Hindi ka ba marunong magpatawa o ngumiti man lang? Lagi ka na lang seryoso. Para kang robot. Robot? Sagot ni Terence. Halos insulto ang tono pero halatang napipik ko na rin. Oo, robot. Kung hindi lang magandang mukha mo, baka wala nang lumapit sa'yo. Biro pa ni Inda sabay tawa. Hindi na napigilan ni Terence sa mapailing. Inda talaga, napakakulit mo. At least marunong akong umiti, balik ni Inda. Napatingin si Terence sa kanya at sa kabila ng lahat, unti-unti siyang natawa. Hindi malakas, hindi pilit, kundi tunay na tawa. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Inda ang ganitong itsura niya. Parang bumukas ang isang pinto sa kanyang pagkatao. Ayan! Sigaw ni Inda. Nakangiti ng malaki. May gitirin pala ang robot. Hindi ako makapaniwala. Ang gwapo mo pala kapag tumatawa ka. Napakunot ang noon ni Terence, pero hindi niya naitago ang init na gumapang sa kanyang pisngi. Tumigil ka na nga, Inda. Ngunit nagpatuloy pa si Inda. Totoo, sir. Kung lagi kang tatawa, siguradong mahuhulog sa iyo ang lahat ng tao. Hindi lang dahil sa pera mo, kundi dahil sa ngiti mo. Tahimik si Terence, nakatitig sa kanya. At sa katahimikan na yon, biglang bumigat ang hangin sa pagitan nila. Hindi na yon biro. Hindi na yon simpleng pang-aasaran. May kung anong init na nagtatagpo sa kanilang mga mata. Unti-unti silang napalapit sa isa't isa. Ang pagtawa ay napalitan ng kabog ng dibdib. Si Inda, bagaman kabado, ay hindi umiiwas. Si Terence naman ay tila nalilimutan ng lahat ng kanyang mga alituntunin at seryosong paninindigan. Ang mukha nila ay halos isang dangkal na lang ang pagitan. Ramdam nilang hininga ng isa't isa. Sandali na lang at tila ba may mangyayaring hindi nila inaasahan. Ngunit biglang bumukas ang pinto mula sa loob ng mansyon. Sir Terence, sigaw ng isa sa mga tauhan. Hinahanap po kayo ni Mr. Gabriel. Parang natauhan naman silang dalawa. Mabilis ang matras si Inda. Halatang naggugulhan. Si Terence naman ay agad na bumalik sa kanyang malamig na anyo. Pilit na tinatago ang kaba. Sige, pupunta na ako. Sagot nito sabay talikod. Naiwan si Inda na nakahawak sa dibdib. Ramdam ang malakas na tibok ng puso. Ay Diyos ko, bulong niya. Konti na lang. Konti na lang. At sa gabing yon, pareho nilang iniwasang isipin ang halos nangyaring halik. Pero sa puso nilang dalawa, nagsimula na ang apoy na matagal ng pilit, pinipigilan. Mula nang mangyari ang halos pagkahalikan nila sa hardin, tila may nagbago kina Terence at Inda. Hindi na sila katulad ng dati na nag-aaway palagi at nag-uusap ng walang preno. Ngayon, bawat pagkikita nila ay may katahimikan na mahirap pasagin. Kapag nagtatama ang kanilang mga mata, mabilis silang umiwas. At kapag may biro si Inda, hindi na ito kasing lakas pa ng dati. Si Terence naman, mas naging matipid sa salita. At sa tuwing lumapit si Inda, para bang may hadlang sa pagitan nila. Napansin ito ng mga tauhan sa mansyon. Parang may kakaiba kay Sir Terence at kay Inda. Ano? Bulong ng isa sa kusina. Nako, baka nag-aaway sila. Sagot naman ng isa. Hindi baka naman may namamagitan. Sabay tili ng isa pang kasambahay. Ngunit kahit anong haka-haka ng mga tao sa paligid, pareho lang nararamdaman ni Terence at Inda. Awkwardness. Isang gabi matapos ang hapunan, nagpaiwan si Terence sa library. Nakaupo siya sa malaking upuan na gawa sa balat. Hawak-hawak ang isang librong hindi naman niya talaga binabasa. Nakatitig siya sa lampara na kumikislap sa mesa. Tila ba nag-iisip ng malalim. Matagal niya nang sinusubukan na huwag isipin ang nakaraan.
Ngunit gabi-gabi, bumabalik iyon sa kanyang mga panaginip. At ngayong gabi, habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata, hindi niya na mapigilan ang pagsulpot ng alaala. Biglang bumalik siya sa kanyang nakaraan. Sa isang hapon sa probinsya, bata pa siya noon, kasama ang ilang kalaro. Nasa tabi sila ng ilog, nag-aarsara, nagtutulakan, at doon nagsimula ang biro na nauwi sa trahedya. Isang batang payat, mas bata sa kanila, ang natulak sa tubig. Una ay naglaro lang lahat. Akala nila ay simpleng pagbibiro lang, ngunit nang hindi na umahon ng bata, nagkagulo na ang lahat. Si Terence ang nakatayo sa mismong pampang. Nanlaki ang mata, hindi alam ang gagawin. Nakita niyang pag-alon ng tubig, ang mga sigaw ng mga bata, ang pagtakbo ng ilan para humingi ng tulong. Ngunit huli na, ang batang iyon ay hindi na nakabalik. Mula noon, dala-dala na ni Terence ang bigat ng konsensya. Alam niya kung hindi siya nakisali sa biro, kung hindi siya nakitawa at nakiuso, baka buhay pa ang batang iyon. Sa kanyang panaginip, muli at muling bumabalik ang eksena. At ngayong gabi, mas malinaw at mas mabigat. Nakita niya ang kamay ng bata na kumakaway sa ilalim ng tubig, humihingi ng tulong. Hindi ko sinasadya, sigaw niya sa panaginip. Hindi ko sinasadya. Bigla siyang napabalikwas mula sa kama, pawis na pawis. Nanginginig ang katawan. Malakas ang kanyang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Nagulat ang mga tauhan. Nagtakbuhan sa pasilyo. Ngunit si Inda, ang pinakamalapit na gising pa noong oras na yon dahil nag-aayos pa siya ng mga pinggan sa kusina. Agad siyang kumaripas ang takbo papunta sa kwarto ni Terence. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Terence na nakaupo sa gilid ng kama. Pawis sa pawis, hingal na hingal, at nanginginig ang mga kamay para siyang batang nawala ng lakas. Nakayuko, hawak ang ulo na parang sasabog. Sir Terence? Tawag ni India, agad na lumapit. Ano po nangyari? Hindi agad nakapagsalita si Terence. Paulit-ulit lang na binubulong ang parehong mga salita. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Dahan-dahan lumapit si Inda. Umupo sa tabi niya at marahang hinawakan ng balikat nito. Sir, kalma lang. Ako to. Nandito ako. Ano bang nangyari? Napatingin si Terence sa kanya. Nanlaki ang mga mata na puno ng takot. Inda, hindi ko sinasadya. Siya'y nalunod dahil sa akin. Nagulat si Inda. Hindi niya alam ang buong detalye. Ngunit ramdam niya ang bigat ng damdaming bumabalot kay Terence. Hindi ito ang malamig na Terence na kilala niya. Ito ay isang lalaking sugatan. Isang taong kinain ng alaala ng nakaraan. Marahan niyang hinawakan ng kamay nito. Sir, wala ka na sa nakaraan. Nandito ka na ngayon. Kalmahin mo ang sarili mo, huminga ka lang. Pero siya'y bata pa lang at ako ang dahilan. Kung hindi ko siya tinulak, kung hindi ko siya pinagtawanan, hindi siya. Hindi na naituloy ni Terence ang salita, sapagkat napuno ng luha ang kanyang mga mata. Nabigla si Inda. Hindi akalaing makikita niya ang ganitong bahagi ni Terence. Ang palaging malakas at matatag na si Terence, ngayon ay basag, walang depensa at parang batang takot na takot. Sir, bulong niya, hindi ko alam ang buong kwento. Pero hindi mo dapat lahat akuin. Hindi mo dapat iisa lamang sisihin. Inda, mahina nitong sagot. Nanginginig ang boses. Kung alam mo lang, gabi-gabi ko siyang nakikita. Nakikita akong kamay niya humihingi ng tulong. At ako, nakatayo lang ako. Walang nagawa. Hindi na napigilan ni Inda ang sarili. Hinila niya si Terence palapit. Pinayakap sa kanyang balikat. Shh! Tapos na yon, sir. Tapos na. Hindi mo na maibabalik ang nangyari. Pero hindi ibig sabihin, wala ka ng karapatang mabuhay ng maayos. Sandali nagtagal sila sa ganoong posisyon. Si Terence nakasubsob sa balikat ni Inda. At si Inda, marahang hinahaplos ang likod niya para pakalmahin siya. Maya-maya pa, unti-unting bumalik ang normal na paghinga ni Terence. Umangat siya ng kaunti at tumingin kay Inda. Magkalapit ang kanilang mga mukha.
Halos magkadikit ang kanilang mga mata. Salamat, mahina niyang sabi. Umiling si Inda. Walang anuman, sir. Hindi ko hahayaan na malunod ka ulit. Kahit sa mga alaala mo lang. Nagkatinginan silang dalawa. At sa sandaling yon, parang may numuong kakaibang koneksyon. Hindi lang basta awa, hindi lang basta tulong. May unti-unting damdaming umaangat sa pagitan nila. Bagaman pareho pa silang hindi handang aminin. Ngunit habang tinititigan ni Inda ang mukha ni Terence, biglang may sumagi sa kanyang isipan. Ang binanggit nitong tungkol sa batang nalunod, ang ilog, ang pangyayaring iyon, parang pamilyar. Napakagatlabi si Inda. Bata pa siya noon pero may mga kwentong narinig siya mula sa mga nakatatanda. May isang batang pinsan ng kaibigan nila na nalunod sa ilog at matagal yung pinag-usapan sa kanilang baryo. Hindi niya masyadong naintindihan noon, ngunit ngayon, habang nakikinig kay Terence, parang nagkaroon ng anyo ang matagal nang nakalimutang alaala. Sir, mahina niyang bolong. Ang batang yon, anong pangalan niya? Biglang nanigas si Terence. Napatingin siya kay Inda na parang ayaw sumagot. Ngunit sa huli, mahina niyang binigkas ang pangalan. Nang marinig iyon ni Inda, kumislot ang kanyang puso. Kilala niya ang pangalang iyon. Kapareho ng nabanggit niya noong nakaraan. Natigilan si Inda. Hindi siya makapagsalita. Ngunit sa loob niya, unti-unti niyang napagtanto na maaaring konektado siya sa trahedyang iyon. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing nakita ni Inda ang pinakamasakit na parte ng pagkatao ni Terence. Mula noon naging kakaiba ang ugnayan nila. Hindi na lamang ito basta amo at kasambahay. May kung anong hindi nila kayang pangalanan. Ngunit ramdam nila pareho. Mas naging banayad ang boses ni Terence tuwing kinakausap si Inda. Hindi na ito kasing lamig ng dati. At madalas ay nahuhuli ng mga tauhan sa mansyon na lihim siyang nakangiti kapag naroroon si Inda. Si Inda naman, bagaman patuloy pa ring makulit at palabiro, ay naging mas malapit ang loob kay Terence. Sa tuwing nagkakatama ang kanilang mga mata, may init na tila nagmumula sa kailaliman ng kanilang dibdib. Isang gabi matapos maghapunan, tinawag ni Terence si Inda. Inda! Sabi niya habang nakatayo sa may hagdanan. May oras ka ba ngayong gabi? May gusto sana ako ipakita. Nagulat naman si Inda. Agad na kumabog ang dibdib. Ako? Oo naman sir. Ano bang meron? Basta, sumunod ka na lang. Tugon naman ni Terence sa may kakaibang tono ng pagiging seryoso at lambing. Dinala siya ni Terence sa veranda ng mansyon. Doon nakaset up na ang isang maliit na mesa. May 2 plato, kandila at simpleng pagkain na halatang hindi naman galing sa kusinero. Nakataas ang kilay ni Inda. Sir, ikaw ba nagplano nito? Aba, parang may date ha? Bahagyang namula si Terence pero hindi siya umiwas. Kung gusto mong tawagin na date, siguro, oo. Hindi naman makapaniwala si Inda. Napaupo siya at napangiti. Nako sir, baka pinaglolo ko mo lang ako. Hindi ako madaling mauto sa mga ganito. Hindi ako nagbibiro, Inda. Sagot ni Terence habang naupo sa tapat niya. Matagal ko nang gustong sabihin to. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Salamat kasi pinakita mo sa akin na may iba pa akong pwedeng maramdaman. Matagal kong inisip na wala na akong karapatang sumaya. Pero dumating ka. Natahimik si Inda. Tinitigan niya si Terence. At sa mga mata nito, nakita niya ang katapatan. Sir, mahina niyang sabi. Huwag mo akong paasahin. Hindi ako sanay sa mga ganitong drama. Pero aaminin ko, hindi lang ikaw ang nakaramdam. Ako rin, nahulog na. Hindi naman napigilan ni Terence ang ngumiti. Marahan niyang kinuha ang kamay ni Inda. Salamat. Wala akong ibang hinihiling kundi ang maramdaman mong pareho. Napatakip ng bibig si Inda. Nahihiyang natatawa. Aba sir, ang sweet mo pala kapag gusto mo. Saan napunta ang supladong Terence na kilala ko? Baka tinago ko na? Sagot niya. Habang kumakain sila, puro biro at halakhak ang dumadagundong sa veranda. Nagkakandahulog si Inda ng kubyerto sa kaba at kilig
At si Terence naman ay walang sawang tumatawa at tinutokso siya. Sa gabing yon, tila hindi sila amo at kasambahay, kundi dalawang taong pantay na pantay, nadadala ng damdaming unti-unti nang lumalalim. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon sila ng maliit na lihim na sandali. May pagkakataong magkasabay silang mag-almusal sa kusina bago pa bumangon ng ibang tao. May oras sa sabay silang naglalakad sa hardin, nagkakwentuhan tungkol sa pangarap. At minsan, kahit simpleng titigan lang sa pasilyo, sapat na upang magbigay ng kilig sa kanilang dalawa. Hindi naman ito nakalampas sa mga tauhan ng mansyon. Nakita mo ba kanina? Halos hindi na bumitaw ng tingin si Sir Terence kay Inda. Bulong ng isa. Grabe, nakakakilig. Bagay na bagay sila. Sagot ng isa. Parang teleserye lang ano? Amot kasambahay. Pero sa totoong buhay nangyayari. Ang mga tawanan at kilig ng mga tauhan ay naging lihim na kasabwat sa unti-unting pagbuo ng pagmamahala ni na Terence at Inda. Isang hapon, habang naglilinis si Inda ng sala, napansin niya ang isang lumang photo album na nakapatong sa gilid ng estante. Ninilaw na ang takip. Halatang matagal nang hindi nabubuksan. Dahil sa kanyang pagiging maosisa, kinuha niya ito at binuklat. Mga larawan ng kabataan ni Terence ang bumungad sa kanya. Mga bakasyon, mga simpleng outing, at mga kuha noong nasa probinsya pa siya. Napangiti si Inda habang nakikita ang batang Terence na ibang-iba sa taong kilala niya ngayon. Ngunit sa kalagitnaan ng album, may isang pahina na nagpatigil sa kanyang paghinga. Larawan iyon ng grupo ng mga bata sa tabi ng isang ilog. Magulo, masaya, naglalaro. At sa gilid ng litrato, halos hindi halata. Nahagip ang isang batang babae na may hawak na maliit na pamaypay. Nanlaki ang mga mata ni Inda. Tila binubuhusan siya ng malamig na tubig. Ang batang iyon, siya mismo. Napakagatlabi si Inda. Halos nanginginig habang hinahaplos ang larawan. Napatitig siya sa iba pang bata. At doon niya muling nakita ang pangalang ilang beses ang binabanggit ni Terence sa kanyang mga bangungot. Ang batang nalunod. Kasama sa litrato. Hindi maaari. Bulong ni Inda sa sarili. Nandoon ako. Ako mismo nakakita noon. Habang hawak ang album, mabilis na pumasok si Terence sa sala. Agad niya namang napansin si Inda na tila natigilan. Inda, anong ginagawa mo? Malamig yung tanong ngunit may halong kaba. Dahan-dahang lumingon si Inda. Ang kamay ay nakaturo sa litrato. Ikaw? Ikaw bang may hawak nitong album? Oo, bakit? Napalunok si Inda at nanginginig ang boses. Terence, ako ito. Ako ang batang ito. Ako ang nasa litrato. Nandun ako nung araw na yun sa ilog. Nakita ko ang lahat. Parang tinamaan ng kidlat si Terence. Agad niyang nilapitan si Inda. Tinitigan ang litrato at hindi siya makapagsalita. Bakit ngayon ko lang nakita? Patuloy ni Inda. Halos maputol ang boses sa paghikbi. Bakit hindi mo agad sinabi? Ang bata ang nalunod noon. Siya'y kapitbahay ko. Kakilala ko siya. At ikaw? Tumigil siya at nanginginig ang labi. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay siya, hindi ba? Inda, pakiusap ni Terence. Nanginginig din ang boses. Hindi ko sinadya. Bata pa ako noon. Hindi ko alam na mangyayari yun. Araw-araw ko nang pinagbabayaran sa isip ko ang nangyari. Ngunit umiling si Inda, umaagos ang luha. Mahal na kita, Terence. Mahal na mahal kita kahit ayokong aminin, pero paano? Paano kung tatanggapin na ang taong nagbigay ng saya sa akin? Ay siya ring dahilan kung bakit may nawala sa amin noon. Hindi na makasagot si Terence. Nakayuko siya. Hawak-hawak ang sariling kamay, tila walang lakas na lumapit. Tumayo si Inda. Ibinagsak ang photo album na nasa mesa. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya magpanggap na walang nangyari. Hindi ko kayang ituloy ito. Inda, pakiusap.
Halos pabulong na sabi ni Terence. Huwag mo akong iwan. Hayaan mong ipaliwanag ko pa. Hayaan mong ipakita ko sa'yo na hindi ako ganong tao. Pero umiling si Inda. Humakpang palayo. Huli na, Terence. Huli na. Kahit pa mahal kita, mas malakas ang sugat na binuhay ng litrato na to. Hindi ko kayang magpatuloy. Umiyak siyang lumabas ang sala. Iniwan si Terence na nakatayo sa tabi ng mesa. Hawak ang dibdib na parang pinipilas. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Terence na hindi sapat ang yaman, hindi sapat ang lakas, at lalong hindi sapat ang kanyang pagsisisi upang pigilan ang pagkawala ng taong pinakamahalaga sa kanya. At si Inda, habang palabas ng mansyon, bitbit ang bigat sa puso, alam niyang hindi na siya ang parehong Inda na pumasok noon bilang kasambahay. Mahal niya si Terence, ngunit masyado pang sariwa ang sugat ng nakaraan upang manatili siya sa piling nito. Pagkatapos umalis si Inda sa mansyon, parang nagbago ang lahat. Hindi na siya ang parehong masayahing babae na may baon na kwento sa bawat araw. Umuwi siya sa kanilang bahay, dalang mabigat na dibdib at luha na parang ayaw matuyo. Nandoon ang pamilya niya, nakatingin sa kanya habang dahan-dahan siya nagpatuloy sa loob. Awak pa rin ang maliit na bag na pinuno ng kanyang gamit mula sa mansyon. Inda, bakit ang aga mo umuwi? Hindi ba dapat sa susunod na linggo pang schedule mo na magbakasyon? Tanong ng nanay niya. Hindi agad sumagot si Inda. Naupo siya sa bangko. Inilapag ang bag at yumuko. Nay, ang tanging nasabi niya bago tuluyang bumagsak ang luha. Mabilis siyang nilapitan ng nanay niya. Niyakap siya. Anak, ano bang nangyari? May nakaaway ka ba? Pinagalitan ka ba ng amo mo? Umiling si Inda, pero patuloy ang pag-agos ng luha. Hindi, Nay. Hindi ganon. Wala ako masabi. Masakit lang. Parang ang puso ko pinipilas. Nagsilapit ang mga kapatid niya, lalo na si Nika na agad naman umupo sa tabi niya. Ate, may kinalaman ba to kay Sir Terence? Napatingin si Inda kay Nika. Kita sa mata niya ang lungkot at kaba. Oo, Nika. May nalaman ako tungkol sa nakaraan. Tungkol sa batang nalunod doon. Nandoon ako. At si Terence, akala ko siyang may kasalanan. Nagkatinginan ng pamilya niya. Tahimik muna ang kanyang nanay bago marahang magsalita. Anak, kung talagang mahal mo siya, huwag mo hayaang sirain ang nakaraan ang nararamdaman ninyo sa isa't isa. Hindi mo ba siya pinakinggan? Umiling si Inda. Hindi ko kinaya, Nay. Sa oras na yun, ang sakit lang eh. Ang taong akala kong pag-asa ko, siya palang konektado sa isang alaala na pilit kong nilimot. Oo, mahal ko siya. Pero paano ko naman haharapin ang lahat? Lumapit ang tatay niya. Hawak ang kanyang bagong saklay. Inda, minsan iniisip natin na ang nakaraan ay hatol na. Pero hindi. Hindi ibig sabihin na kung anong nakita mo noon ay iyon na ang buong katotohanan. Anak, kung talagang mahal mo siya, bigyan mo rin ng pagkakataon ng sarili mong intindihin ang buong kwento. Napapikit si Inda. Ramdam niya ang bigat. Pero ramdam din niya ang lambing ng pamilya na umaalalay sa kanya. Samantala, sa kabilang dako ng mansyon, si Terence naman ay tila nawala ng kaluluwa. Simula nang umalis si Inda, halos hindi na siya kumain. Sa opisina, hindi siya makapag-focus sa mga papeles ay nakatambak, ngunit wala siyang lakas na basahin ang mga ito. Sir, kumain na po kayo kahit kaunti. Pakiusap ng isa sa mga kasambahay. Umiling lamang si Terence. Wala akong gana. Gabi-gabi nagpapakalango siya sa alak. Umaasang makakatulog, pero lagi pa rin siyang nagigising sa parehong bangungot. Ang mukha ng batang nalunod, at ngayon pati mukha ni Inda na puno ng luha, sabay-sabay siyang sinusundan. Inda, bulong niya sa dilim ng kanyang kwarto. Bakit hindi mo ako pinakinggan? Sana nagtiwala ka. Isang araw, habang nakaupo si Inda sa harap ng kanilang bahay, nilapitan siya ni Nika na hawak ang isa pang papel. Ate, may nahanap akong lumang sulat sa kahon ng gamit ni nanay.
Galing daw ito sa ating dating kapitbahay. Basahin mo. Kinuha ni Inda ang papel. Doon nakasaad ang isang simpleng pahayag mula sa isang matandang babae na nakasaksi sa insidente ng pagkalulunod doon. Hindi si Terence ang nagtulak sa bata. Nakita ko mismo na may isa pang batang lalaki sa likuran. Siya ang tumulak. Pero natakot at tumakbo, kaya si Terence lang ang naiwan. Nanginig ang kamay ni Inda. Ano? Ibig sabihin, hindi siyang may kasalanan? Nagkibit balikat si Nika. Yun ang sabi dito. Ate, baka naman sobra ka lang nahulog sa akala. Hindi kaya oras na para makinig din sa panig ni Sir Terence? Naguguluhan si Inda. Ang puso niya ay nag-aalab na muling makita si Terence. Pero pinipigilan siya ng takot na baka masaktan lang ulit. Samantala, sa isang pagtitipon ng mga negosyanteng kaibigan ni Terence, naroon si Gabriel, ang matagal niya ng kaibigan. Nakatayo ito sa gilid, bitbit ang isang baso ng alak. Nakangiting tila, walang iniisip na masama habang pinagmamasdan si Terence. Pare, ayos ka lang ba? Tanong ni Gabriel, tila may pag-aalala sa boses. Kanina pa kita napapansin na tahimik ka. Hindi ikaw yan. Bahagyang umiti si Terence, pilit na tinatago ang bigat ng kanyang iniisip. Wala to, Gabriel. May mga bagay lang na bumabalik sa isip ko. Tumango si Gabriel na para bang nakikisimpatya. Alam ko na siguro ang ibig mong sabihin. Minsan talaga, kahit gaano katagal na nakaraan, may mga alaala na parang ayaw tayong bitawan. Naalala mo ba yung araw na yun sa ilog? Grabe, parang kahapon lang. Napatingin si Terence. Unti-unting kumunot ang kanyang noo. Bakit mo naman biglang naisip yun? Nagkibit balikat si Gabriel. Sinubukang gawing magaan ang usapan. Wala lang. Ang weird lang isipin na ang liit-liit na pangyayari. Tapos biglang malaki naging epekto sa lahat. Lalo na sa'yo. Naalala ko pa nga kung paano natumba yung bata. Yung itsura niya. Nung parang tinulak siya. Ang bilis. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko. Natigilan si Terence. Dahan-dahang humigpit ang hawak niya sa baso. Paano mong nakita ng ganon? Ang dami nating magugulong bata noon. Halos sabay-sabay tayo nagsisisigaw. Paano mo matitiyak na parang tinulak siya? Sandali lang nag-alangan si Gabriel bagong umiti ulit. Pilit na maamo. Kasi nandun ako sa likod, malapit. Siguro mas kita ko lang kaysa sa iba. O baka dahil mas matalas lang ang memorya ko. Hindi ko rin alam. Basta hanggang ngayon sariwa pa rin sa isip ko yung reaksyon mo. Halos maluha ka pa nga sa sobrang panik. Naawa nga ako nun pare. Napatungo si Terence. Nanlamig ang buong katawan. Hindi kailanman sinabi ni Gabriel noon na siya ang pinakamalapit sa bata. Hindi rin niya binanggit ang mismong detalye ng pagkakatulak. Isang bagay na si Terence mismo ay matagal ng pilit na binubuo sa kanyang alaala. At ngayon, habang nakikinig sa boses ng matalik na kaibigan, biglang nag-click ang lahat. Tahimik na umangat ang tingin niya. Tinitigan si Gabriel na nakangiti pa rin. Waring mabait na nakikiramay. Pero sa likod ng ngiting iyon, malinaw sa kanya ang katotohanan. Gabriel, bulong ni Terence, halos hindi marinig. Sagot naman ng kaibigan, tila inosente. Umiling si Terence at pinilit ng umiti. Bagaman nanlalamig ang kanyang mga palad, wala. Salamat sa pag-alala. Pare, lagi lang ako nandito, sagot ni Gabriel, sabay tapik sa balikat niya. Kahit anong mangyari, huwag mong kalimutan yan. Hindi na sumagot si Terence. Sa kanyang puso, unti-unting pumipiglas ang galit at pagkakabuo ng matagal ng palaisipan. At sa wakas, malinaw, si Gabriel ang nagtulak noon. Samantala, si Inda naman ay nakaupo sa kanyang silid, hawak ang lumang sulat na nagsasaad ng katotohanan. Kung totoo ito, ibig sabihin, hindi si Terence ang may kasalanan. Mali ako. Napaluhod siya sa sahig, napahawak sa dibdib. Mahal ko pa rin siya. Pero
Paano ko haharapin ang katotohanan ngayon? Habang magkahiwalay silang dalawa, parehong pinipiga ng damdamin. Unti-unting lumilinaw ang landas. Ang nakaraan na hindi pala tulad ng akala nila. At sa gitna ng lahat, ang pangalan ni Gabriel ang magsisilbing susi sa pagbubukas ng katotohanang matagal nang nakatago. Mainit ang hangin sa loob ng bulwagan kung saan ginaganap ang pagtitipon ng mga negosyanteng kaibigan ni Terence. Nakaayos ang mahahabang mesa, punong-puno ng alak, mga pagkaing mamahalin at tawanan mula sa mga bisita. Ngunit sa gitna ng kasiyahan ay ramdamang tensyon sa loob ni Terence. Kahit anong gawin niya, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salitang binitiwan ni Gabriel noong nakaraang gabi. Ang ngiting iyon na puno ng pagkunwari at ang mga detaling ibinahagi niya tungkol sa insidente sa ilog. Mga detalyeng tanging ang mismong may sala lang ang makakaalala. Kasabay ng mabibigat na hakbang ay pumasok si Inda sa bulwagan. Nakasuot siya ng simpleng bestida na binagay sa mga alahas na hiram lang mula sa kapitbahay. Bagaman naiilang siya sa marangyang paligid, ramdam niya ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung paano magsisimula, ngunit isang bagay ang malinaw. Kailangan niyang makaharap si Terence. At higit sa lahat, kailangang makaharap nila ang katotohanan. Napansin agad ni Terence ang presensya ni Inda. Halos hindi siya makapaniwala na naroroon ito. Agad siyang lumapit. Nakalimutan ang lahat ng kasamahan niyang negosyante. Inda, mahina niyang sambit. Terence, sagot niya at bakas ang pag-aalinlangan ngunit may kasamang tapang sa boses. Kailangan nating mag-usap. Hindi na ako pwedeng magbulag-bulagan. May nalaman ako at kailangan mong marinig. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik. Sa kabila ng mga matang nakatingin, lumakad silang dalawa patungo sa isang mas tahimik na bahagi ng bulwagan. Sa likod ng makapal na kortina, malapit sa hardin, doon magkalapit silang naupo. Inda, kung ang sasabihin mo ay tungkol kay Gabriel, nagsimula si Terence. Ngunit agad siyang pinutol ni Inda. Oo, narinig ko mula sa mga matatanda sa baryo. May mga lihim na matagal ng kinikimkim. May mga nagsabi na hindi ikaw ang dapat sisihin sa nangyari sa bata noon. At kagabi, may isang lumang sulat na pinakita sa akin ng isang kaanak. Doon nakasulat ang pangalan na matagal nang tinatago. Terence, si Gabriel ang tunay na nagtulak. Halos mahulog naman si Terence sa kinauupuan. Bagaman matagal niya nang pinagdudugtong-dugtong mga piraso ng alaala, ibang klaseng dagok ang marinig ito mula kay Inda mismo. Ang mga salitang yon ay parang nagtanggal ng matinding bigat na ilang taon niyang pasan. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, biglang lumapit si Gabriel. Dala ang baso ng alak at nakangiting tila walang kamalay-malay. Ano tong seryosong usapan? Tanong niya na pilit magaan ang tono. Tumayo naman si Terence. Ramdam ang pag-init ng dugo sa kanyang katawan. Gabriel, tama ng palabas. Matagal ako nabuhay sa pagkakasalang hindi ko namang ginawa. Ikaw ang may alam ng totoo. At ngayong gabi, harapin mo kami ni Inda. Natahimik ang paligid. May ilang bisita ang nakarinig at lumapit. Ngunit hindi na iyon alintana ni Terence. Terence, pare, baka lasing ka lang. Sagot ni Gabriel, pilit na ngumiti. Alam mo, hindi ko kayang gawin yun. Kaibigan mo ako. Ngunit hindi na napatinag si Inda. Lumapit siya, nakatitig kay Gabriel. Kung talagang wala kang kasalanan, bakit mo kailangang banggitin ang mga detalye ng pagkakatulak na yan? Mga bagay na hindi alam ng iba? Paano mo malalaman yun kung hindi ikaw mismo ang gumawa? Saglit na napatigil si Gabriel. Umigting ang panga niya. Pilit niyang tinatakpan ng ngiti ang sariling pagkakabuking. Ngunit ramdam ng lahat ang biglang lamig sa kanyang anyo. Pare, bulong ni Terence. Nanginginig ang boses. Sabihin mo nga sa akin ng diretso. Ikaw ba ang nagtulak? Tahimik ang lahat. Sa wakas, hindi na rin nakayanan ni Gabriel ang bigat ng tanong. Bumitaw siya ng malalim na buntong hininga. Bata pa tayo noon, Terence.
Hindi ko alam kung bakit ko nagawa. Siguro dahil sawang-sawa na ako na lagi kang bida. Lagi kang pinupuri. Isang tulak lang at nagbago ang lahat. Hindi ko akalaing gano'n ang mangyayari. Natakot ako't alam kong ikaw ang maiipit kaya hindi na ako nagsalita. Parang sumabog ang lahat ng emosyon kay Terence. Galit, lungkot at matinding pagod ang sabay-sabay na bumalot sa kanya. Gabriel, akala ko ba kaibigan kita? Ilang taon kong dinala ang bigat na yan. Ilang gabi akong hindi makatulog. Nananaginip ng bangungot. At inisip kung paano ko haharapin ang buhay. At ngayon, ganito lang. Nanghina si Terence at napaupo. Tumulo ang luha niya. Hindi niya kayang pigilan. Hindi ko na alam kung paano ako makakatayo mula rito. Dahan-dahan lumapit si Inda at umupo sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay nito. Mahigpit, puno ng pag-unawa. Terence, tapos na ang nakaraan. Hindi mo kailanman kasalanan yan. Hindi ikaw ang may sala. Nakita ko mismo sa mga mata mo ang taon na paghihirap. At ngayong lumabas ng katotohanan, hayaan mong buwagin natin ang bigat na yan. Hindi ka nag-iisa. Natahimik ang buong bulwagan. Kahit ang mga bisitang kanina ay nagbibiruan, ngayon nakamasid. Ramdam ang bigat ng sandali. Si Gabriel ay nakatungo at walang masabi. Ang gwardiya ng mansyon ay marahang lumapit. Hinihintay ang utos si Terence kung ano ang gagawin. Ngunit hindi na inisip ni Terence ang paghihigante. Ang tanging mahalaga na lamang sa kanya ay ang katotohanan. At higit sa lahat, ang babae sa tabi niya na patuloy na nagbibigay ng lakas. Inda, bulong ni Terence, halos hindi marinig. Patawad sa lahat ng sakit na naranasan mo dahil sa nakaraan ko. Pero salamat dahil nandito ka. Salamat dahil naniwala ka. Tumingin si Inda sa kanya. May luhang kumikislap sa mga mata. Mahal kita, Terence. At iyon lang ang mahalaga. Niyakap siya ni Terence. Mahigpit, para bang sa unang pagkakataon ay tunay siyang malaya. Habang yakap ang isa't isa, ramdam nilang kahit anong unos ng nakaraan, kayang talunin ng pag-ibig ang lahat. At sa gabing iyon, sa harap ng katotohanan at sa gitna ng mga taong saksi, unti-unting bumuo si Terence at Inda ng bagong simula. Isang simula na wala ng tanikala ng kasalanan, kundi pag-asa, pagpapatawad, at pag-ibig na walang hanggan. Tahimik ang buong mansyon matapos ang lahat ng nangyari. Para bang isang ginhawa matapos ang taon-taon na pagtatago ng katotohanan. Si Terence ay nakaupo sa hardin, nakatingala sa kalangitan na pinupuno ng mga bituin. Sa kanyang puso, ramdam niya ang gaan na ngayon lang niya natikman. Ngayon ay katabi niya si Inda. Tahimik lang ang dalawa. Nagkakapaan sa kung sino ang mauunang magsalita. Inimbitahan siya ni Terence sa bumalik sa mansyon para formal silang makapag-usap. Inda, araw-araw katang kailangan. Hindi mo alam kung gaano ako natatakot na hindi na kita muling makikita. Nanlaki naman ng mga mata ni Inda. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang narinig. Ilang sandali siyang natahimik, habang unti-unti namang nagbabalik ang lahat ng alaala. Ang mga biro, ang mga pagtatalo, ang mga ngiti na palihim na naibabahagi nila. At higit sa lahat, ang mga oras na kahit sa gitna ng kalungkutan, naroon si Terence, handang tumulong. Terence, bulong niya, sigurado ka ba? Hindi ako galing sa mayamang pamilya. Hindi ako katulad ng mga babae na nakakasalamuha mo. Isa lang akong simpleng babae na nangangarap makaalis ng bansa para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Ngumiti si Terence. Ang ngiting matatag ng sabik si Indang makita. At yan ang dahilan kung bakit ikaw ang mahal ko. Dahil hindi ka tumitingin sa kayamanan. Dahil ang puso mo, laging inuuna ang pamilya. Laging inuuna ang iba bago ang sarili. Inda, ikaw ang ilaw na matagal ko nang hinahanap. Hindi na nakasagot si Inda. Unti-unti ay bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi ng kalungkutan, kundi ng ginhawa.
Sa loob ng maraming taon, palagi siyang bumibit-bit ng bigat ng responsibilidad sa pamilya. Palaging siya ang matapang, ang palaban. Ngunit sa sandaling iyon, pinahintulutan niyang maging mahina. Pinahintulutan niyang yakapin siya ng taong handang magmahal sa kanya. Yumakap siya kay Terence. Mahigpit na mahigpit. Mahal kita, Terence. Kahit anong mangyari. Kahit anong nakaraan. Hindi ko kayang itanggi. Mahal na mahal kita. At doon, sa gitna ng hardin na success sa kanilang sakit at tagumpay, hinalikan ni Terence si Inda. Isang halik na puno ng pangako, puno ng pag-asa, puno ng pag-ibig na walang kasinlakas. Nang bumalik sila sa loob ng mansyon, nagulat silang pare-pareho ang mga tauhan ay nakasilip. Nakangiti sa halatang kanina pa nagmamasid. Si Aling Berta na bumalik para bisitahin si Terence ay halos mapaluha sa saya. Salamat sa Diyos, bulalas niya. Pinupunasan ng mata. Matagal ko nang hinihintay na makita kang masaya, Terence. At ikaw, Inda. Salamat at dumating ka. Oy, opisyal na ba yan? Sigaw ng isa sa mga hardinero. Sabay palakpak. Oo nga, boss. Ang tagal namin inaabangan to. Dagdag ng isa pang kasambahay. Sabay tili na parang batang babae. Napangiti naman si Terence at hinawakan ng kamay ni Inda. Hindi ito binitawan. Oo, opisyal na. Siya ang kasama ko. Hindi na bilang katulong, kundi bilang partner ko. Bilang minamahal ko. Nagsigawan ng mga tauhan. Nagpalakpakan at parang pista sa loob ng mansyon. May nagbukas ng alak, may nagdala ng cake na parang bigla na lang lumitaw, at may nagpatugtog ng radyo. Ang buong bahay ay napuno ng saya, ng halakhak, ng kilig na tila ba sila rin ay naging bahagi ng kwento ng pag-ibig. Habang nagkakagulo ang lahat, lumapit si Inda sa kanyang mga kapatid na dumating rin upang bisitahin siya. Nakita niya si Nika. Hawak-hawak ang bagong sketchbook na binigay niya noong nakaraang buwan. Ate, saya ko para sa'yo. Ang ganda ng tadhana mo. Sabi nito na nakangiti ng malaki. Niyakap niya ang kapatid. Nika, kaya ako tinanggap ang lahat ng to ay dahil sa inyo. At ngayon, mas lalo kong gusto kayong mabigyan ng magandang buhay. Hindi na kailangan pong umalis ang bansa para makamit yun. Dahil narito na ang bagong simula. Ang kanyang ama naman nakaupo sa gilid at hawak ang bagong saklay. Nagbigay ng simpleng ngiti. Anak, matagal ko nang alam na may darating na magpapagaan ang buhay mo. At salamat sa Diyos, dumating na siya. Hindi na nakasagot si Inda. Ang puso niya ay punong-puno ng saya. At habang tinitingnan niya si Terence, alam niyang tama ang desisyon niya. Hindi na siya basta isang babae na nangangara para sa pamilya. Siya na ngayon ang kabiyak ng puso ng isang lalaking minsang nagdusa. Ngunit ngayon ay handang magmahal ng buong buo. At sa gabing iyon, opisyal na nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi bilang amo at kasambahay, hindi bilang dalawang taong pinaglayo ng nakaraan, kundi bilang dalawang pusong pinag-isa ng pag-ibig. Tahimik ang buong hardin ng mansyon ng gabing iyon. May mga kandilang nakapwesto sa gilid ng mga pathway, nakahana yung mga bulaklak, at maririnig ang malambing na tugtog ng violin na inarkila ni Terence para sa espesyal na okasyon. Sa gitna ng hardin ay may lamesang may puting mantel, dalawang upuan at pagkain na inihanda mismo ng mga kusinero ng mansyon. Hindi alam ni Inda kung anong okasyon ang dinaraanan nila. Ang alam lang niya, inaya siya ni Terence para sa isang simpleng hapunan. Ngunit habang nakatingin siya kay Terence, napansin niyang kakaiba ang ayos nito. Nakasuot ito ng itim na suit na akmang-akma sa katauhan niya. Ngunit may ngiti sa labi na hindi niya na madalas itinatago. Halatang kabado, halatang may inaasahang mangyari. Terence, ano na naman tong drama mo? Biro ni Inda habang nakaupo. Para ka nag-a-apply ng trabaho sa agency. Hoy, my culture is not your costume. Natatawang turan pa niya. Ngumiti naman si Terence. Ngunit nanginginig ang kamay habang inaayos ang kwelyo. Hindi to drama, Inda. Ito ang pinaka-sweet na gabing maaari kong ibigay sa'yo.
Natawa si Inda, pero napansin niyang tila seryoso si Terence. Ilang sandali pa, tumayo ito mula sa kanyang upuan. At sa harap ng mga kandila at musika, marahang lumuhod sa harapan niya. Nanlaki ang mga mata ni Inda. Terence, ano bang ginagawa mo? Tumayo ka nga riyan. Baka may makakita sa atin. Ngunit hindi natinag si Terence. Sa halip, inilabas ito mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, kumislap ang isang singsing na may simpleng bato ngunit napakaganda sa mata ni Inda. Hindi ito sobrang elegante, ngunit sapat upang ipakita ang sinseridad. Inda, nagsimula si Terence. Nanginginig ang boses ngunit malinaw. Simula nang mabangga ko ang tricycle mo, nagbago na ang buong mundo ko. Hindi ko akalaing sa isang aksidente makikilala kong babaeng magtuturo sa akin kung paano muling magmahal, kung paano magpatawad, at kung paano mabuhay. Hindi ko na gusto ang buhay na malamig at walang kulay. Ang gusto ko ay buhay na kasama ka. Ang gusto ko ay ang pamilya mong mahalaga sa'yo ay maging pamilya ko rin. Inda, pakakasalan mo ba ako? Pangako ko na aalagaan kita at ang mga mahal mo. Hindi kita iiwan sa hirap, sa lungkot o kahit sa anong pagsubok. Natahimik si Inda. Nakatulala lamang habang tumutulong luha. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Ang lalaking minsan niyang kinamuhian, ang lalaking minsan niyang iniyakan, ngayon ay nakaluhod na sa kanyang harapan. Humihingi ng pagkakataong makasama siya habang buhay. Terence, mahinang bulong niya. Hindi ko akalaing darating ang araw na to. Lagi kong iniisip ng tadhana. Niloloko lang tayo. Pero heto tayo ngayon. At oo, Terence. Oo ang sagot ko. Pakakasalan kita. Nagsigawan ng mga tauhan ng mansyon na kanina pa palang nakasilip mula sa bintana. May mga palakpakan, may mga iyakan, at may sumipol pa sa saya. Si Terence hindi na nagpatumpik-tumpik. Isinuksok ang singsing sa daliri ni Inda at agad siyang niyakap. Hinalikan niya ito, puno ng pag-ibig at pangako. Ilang linggo matapos ang kanilang engagement, may isa pang sorpresa si Terence. Pinapunta niya si Inda sa garahe ng mansyon. Pagpasok nila, naroon ang isang newly renovated at makintab na tricycle. Kulay pula at puti. May nakasulat pa na pangalan sa gilid. Inda's Dream. Terence? Halos maiyak na si Inda. Para saan to? Ngumiti si Terence at marahang humawak sa manibela ng tricycle. Hindi ko maibabalik ang panahong naghirap ka sa pamamasada. Hindi ka na rin naman matutuloy sa Canada. Pero gusto kong ipaalala sa'yo na ako magiging pasahero ng buhay mo. Hindi ka na mag-iisa sa daan. Kasama mo na ako. Napaluhod si Inda at niyakap si Terence. Terence, sobra-sobra na to. Pero salamat. Salamat dahil hindi lang ako minahal mo, kundi pati pamilya ko. Pati mga pangarap ko. Maling nagyakap ang dalawa habang ang komunidad sa paligid ng mansyon ay nagsilapit upang makita ang regalo. Nagsaya ang lahat. Tila ba pista na naman at sa gitna ng tawanan at palakpakan, hinalikan ni Terence si Inda. Puno ng kasiguraduhan. Lumipas ang ilang taon, ang mansyon na dati malamig at tahimik, ngayon ay puno na ng ingay, ng tawanan at halakhakan. May mga bata nang tumatakbo sa paligid. Ang kanilang anak na si Talia na magdiriwang na ng kanyang ikalimang kaarawan. Puno ng lobo ang hardin, may mesa ng pagkain, at naroon ang pamilya ni Inda na dati ay halos wala. Ngayon ay masaya at payapa. Habang nagtatakbuhan ng mga bata, lumapit si Talia sa kanyang ina. Mama, adventure po tayo? Tanong niya sabay turo sa lumang tricycle na nakapwesto pa rin sa gilid ng garahe. Napangiti naman si Inda. Siyempre anak, adventure na naman tayo. Tara, sakay na. Tinulungan siya ni Terence na buhatin si Talia at sabay silang sumakay sa tricycle. Hindi ito ginagamit ni Inda para sa pasada. Ngayon, isa na lang itong alaala ng pinagmulan niya at ginagamit lamang tuwing namimiss niya ang dating buhay. Ngunit sa bawat andar ng makina, ramdam niya ang parehong sigla, kasabay ng saya ng kanyang pamilya.
Habang pinagmamasdan sila ng mga bisita, si Terence ay sumakay rin sa likod. Hawak-hawak ang balikat ni Inda. Alam mo, mahal, habang buhay ako magpapasalamat at akong pinili mo na maging pasahero ng buhay mo. Masaya ako nandito ako sa tabi mo, Inda. Humagalpak naman ang tawa si Inda, sabay lingon sa kanya. Hindi kita pababayaan, Terence. Magkasama tayo sa lahat ng biyahe ng buhay. Sa harap naman ng buong komunidad na saksi sa kanilang paglalakbay, mula sa banggaan hanggang sa pag-iisang dibdib, hinalikan muli ni Terence si Inda. Isang halik na puno ng pag-ibig, ng pasasalamat at ng pangakong hindi magmamaliw. At habang sumisiklab ang tawanan at musika, naroon sa isip ni Inda ang iisang linya na parang tinig ng tadhana. Minsan, isang bagaan lang pala ang kailangan para mahanap ang pag-ibig na itinadhana. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa gitna ng mainit na kalsada,